Ginawa ng binata matapos niyang mabuhay muli ay ang sakuan na ang campus belle na niligawan niya sa loob ng 2 taon. Sa mga oras na ito, inakala pa niyang nagtatampo lang ang binata. Sinabi niyang tinanggihan niya lang siya noon para subukin siya, at ngayon ay bibigyan niya ulit ito ng isa pang pagkakataon. Hindi niya inasahan na sa pagkakataong ito'y wala nang pakialam ang binata noong tumalikod na siya para umalis, pinigilan siya ng campus belle. Nagbanta siya na kapag umalis ito, hindi na niya ito sasamahan sa study hall. Pero hindi inaasahan, tumalikod at umalis ang binata nang hindi man lang lumilingon dahil pala sa kanyang nakaraang buhay. Natupad ang hiling ng binata na pakasalan ng campus belle at magkaanak, ngunit humiling lang ang kanyang ina na makita ang kanyang apo. Hindi niya inasahan na bigla na lang magagalit ng husto ang kanyang asawa, sinabing imposible iyon, at pagkatapos ay tumalikod na para umalis. At hindi nakayanan ng kanyang ina ang sama ng loob, kaya tinatake ito sa puso at bumagsak na lang bigla. Dali-daling isinugod ng binata ang kanyang ina sa ospital, pero nalaman niyang wala ni isang kasing sa kanyang bank card. Pero, hindi man lang natinag ang kanyang asawa nang makita ito ng binata, agad niyang naisip na hiwalayan na siya. Pero, may nalaman siyang isang napakalaking sikreto ang anak na buong hirap niyang pinalaki. Ay hindi pala niya tunay na anak nang marinig ito, agad na napaluhod sa sahig ang binata. Tulala at nawawala sa sarili, naglakad siya sa gitna ng kalsada hindi inaasahan. Nabangga siya ng isang paparating na sasakyan at ang hindi niya inaasahan ay ang mga bumaba sa sasakyan ay ang kanyang asawa at ang lalaking tunay nitong mahal. Kailangan pa rin kitang pasalamatan. Dahil sa pera mo. Napalaki namin ng maayos ni Linlin ang aming anak. Walang tigil na pinagtawanan ng dalawa ang mga ginawa ng binata, iniisip na isa siyang tanga at walang kwentang tao. Sa mga sandaling iyon, nakita na rin ng binata ang tunay na kulay ng dalawa na isip niya, kung mabibigyan lang siya ng isa pang pagkakataon. Siguradong pagbabayaran niya sila at pagkatapos, namatay ang binata na puno ng puot sa kanyang puso. Hindi niya inasahan, nang muli siyang magmulat ng mata, nagulat siyang matuklasan. Nabuhay siyang muli sa mismong araw na nililigawan niya ang campus belle nang maalala ang kasamaan ng dalawa sa nakaraang buhay. Ang kanilang mga ugali, na para sa kanya ay handa siyang magpakahirap na parang alipin, pero ang naging resulta lang ay ang pagkasira ng kanyang pamilya at sariling kamatayan. Habang tinitingnan ng campus belle na hindi siya pinapansin, agad nagpa siya ang binata na hindi na uulitin ang kanyang mga pagkakamali. Simula ngayon, siya, si Tan Linlin. Hindi na kita liligawan. Pagkatapos, tumalikod na ang binata para umalis, hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang magandang CEO na laging tapat sa kanya habang tinitingnan ng babae sa kanyang harapan. Naalala niya noong mga panahong wasak na wasak siya, tanging ang magandang babae lang ang hindi umalis sa kanyang tabi. Kahit alam niyang wala na siyang natitira, bukal pa rin sa loob niya na samahan siya. Doon lang napagtanto ng binata na ang magandang babae pala ang tunay na nagmamahal sa kanya. Pero noong mga panahong iyon, bago pa man niya mabago ang lahat, namatay na siya sa isang trahedya. Kaya sa buhay na ito, determinado siyang bumawi sa kanya at gawin siyang pinakamasayang babae sa buong mundo. Sutil. Gusto mo bang sumabay mag-aral mamayang gabi? Pagsapit ng gabi, nakaupo na ang campus belle sa study hall. Nag-i-imagine na siguradong darating ang binata para sa kanya, sakto namang dumating din ang binata. Agad siyang hinarang ng campus belle, sa pag-aakalang pumunta siya doon para humingi ng tawad. Sinabi niyang basta't handa siyang lumuhad at aminin ang kanyang pagkakamali, ay kakalimutan na niya ang nangyari, maging ang best friend niya ay sinabihan siyang mag-sorry na agad sa campus belle. Pero wala siyang balak pansinin sila at diretsong nilagpasan na sila. Liang Yu, anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Hindi na kita liligawan. Mula ngayon, wala nang namamagitan sa ating dalawa. At tungkol sa pagsabay sa iyo mag-aral, hindi ako interesado. Kung hindi mo na ko liligawan, anong ginagawa mo rito? Ito ay isang study hall. Pumunta ako rito para mag-aral, syempre. Hoy, Liang Yu, anong drama mo't nagpapanggap kang mabuting estudyante rito? Sa kalagayan ng pamilya mo. Kung wala ka rito para kay Linlin, ano pa ang gagawin mo rito? Nandito siya, syempre para sa akin. Hindi ka nandito para kay Linlin. Ano pa ang dahilan? Dumating siya, syempre, para sa akin.
Liang Yu. Huwag ka nang magpanggap. Huwag mong isipin na basta-basta makahanap ng extra. Akala mo makakaloko mo ako. Sinasabi ko sa'yo, kung gagawin mo pa yan, talagang magagalit na ako. Liang Yu, narinig mo ba? Dali, paalisin mo na ang aktor na hinahanap mo. Kung hindi, talagang magagalit si Linlin. Huwag mong kalimutan, noong nakaraang beses na inis si Linlin, ano ang naging resulta mo? Narito ang self-study room. Ito ay lugar ng pag-aaral. Kung ayaw mong mag-aral, umalis ka na. Huwag makialam sa iba. Liang Yu, lalabas na ako. Kung hindi ka susunod, hindi na kita kakausapin. Hindi naman siya talagang hindi susunod, di ba, Ting? Kaya niya ba? Hindi ba siya lalabas para tingnan? Kung totoong magagalit siya, hindi na siya mapapalamang. Pati ikaw, tinutokso mo rin ako. Magbasa ka na lang. Liang Yu. Hindi na kita papansinin. Ay, Linlin, huwag ka nang magalit. Itong si Liang Yu, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya ngayon. Mali ang kanyang desisyon. Baka bukas ay okay na siya. Ang pangunahing dahilan ay nag-swipe ka ng credit card ngayon. Kung hindi mo pakikitunguhan si Liang Yu, ano ang mangyayari sa perang ginastos? Hindi mo pa nakuha ang bag mo. Nanay. Tan Linlin. Ay, paano mo ginamit ang credit card? 40,000. Anong ginawa mo? Bakit hindi mo pinapayagan si Liang Yu na magbayad? Nag-away kami ni Liang Yu. Ayokong gamitin ang pera niya. Hindi mo kailangan. Ay, nakatama ka ba ng kabayo sa ulo? Ikaw. Sasabihin ko sa iyo, Tan Linlin. Alam mo ba kung anong klaseng tao ka? Hindi mo ba alam? Yung mga kompensasyon mula sa pagkamatay ng tatay mo, kinuha ko lahat iyon, para bilhan ka ng pwesto sa kolehiyo. Umaasa lang ako na makakabawi ka sa akin. Maghanap ka ng magandang manugang. Maaari bang pakibawasan ang ingay mo? Huwag mo akong gawing ganyan. Sinasabi ko sa iyo ha. Si Liang Yu na magandang manugang, siyang nahuli mo. Kung siya ay tumakas, hindi kita susuportahan, nanay. Anong tinitingnan mo? Aking anak na babae, pero kayang makahanap ng magandang asawa. Natatakot pa ba ako? Baka may utang ako sa inyo. Kapatid Wang. Nabaliw ka na. Ang dami kanina. Hindi ka ba natatakot na makita ng iba, Kuya Wang? Yung si Liang Yu na tanga, hindi ko alam kung anong nangyari. Sobrang pangit ng trato niya sa akin. Ayaw ko na sa kanya. Kuya Wang, ang taong gusto ko ay ikaw. Huwag mong kalimutan, marami sa mga gamit natin ngayon, ay binili gamit ang credit card, pati na rin yung sasakyan. Kung hindi mo mapapanatili si Liang Yu, saan pa tayo kukuha ng ganitong pera? Pero siya ngayon, hindi naman siya talaga nagtatangkang ligawan ako, di ligawan mo siya. Kung hindi talaga kaya, samahan mo siyang matulog. Anong sinasabi mo, Wang Ge? Bakit ka sumisigaw ng ganyan? 2 taon ka nang nililigawan niya, sino ba ang nakakaalam sa inyo ngayon? Ano na ang nangyari? Sabihin ko sa'yo, panatilihing kalmado si Liang Yu. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak. Kaya, babalik na ako. Bukas. Maaari ba kitang makasama muli? Magandang gabi. Liang Yu. Liang Yu. Dati, masama ang ugali ko. Humihingi ako ng tawad. Sa hinaharap, patuloy mo pa rin habulin ako. Pero sasabihin ko na agad ang totoo. Hindi ka pinapayagan na makipag-ugnayan pa sa babaeng ito, sa kahit anong paraan. Kung hindi, hindi na kita papatawarin. Tan Linlin, hindi ka pa magising. Mali ba ang sinabi ko? Binigyan kita ng pagkakataong dilaan ako. Hindi mo ba ito tatanggihan? Wala akong pakialam. Imposible. Liang Yu, hindi mo ako dinidilaan. Sino pa ang didilaan mo? Tama ba, si Tan Linlin? Narinig ko na isa ka rin sa mga magagandang babae ng paaralan. Matagal ko nang narinig. Ngayon na nakita kita,
Hindi naman ito ganoon kahanga-hanga. Anong ibig mong sabihin? Si Liang Yu ay napakahusay. Tungkol sa pinagmulan, kakayahan, talento, sobrang nahihigitan niya ang kanyang mga kapwa sa edad. Maraming mga batang babae ang nahuhumaling kay Liang Yu. Hindi na niya kailangan pang magpakaamo sa sinuman. Kung gusto niya, handa akong maging masigasig para sa kanya. Anong klaseng tao ka ba? Karapat dapat ka bang makipagsabayan sa akin? Alam mo ba, matagal na akong nililigawan ni Liang Yu, mahigit 2 taon na. Sa loob ng 2 taon na to, bumibili siya ng kahit ano para sa akin. Ano ang maipagmamalaki mo laban sa akin? Dati, gusto ni Liang Yu ang gusto mo. Siyempre, walang sino man ang magtatangkang makipagkompetensya sa iyo. Ngunit ngayon, hindi na siya gusto sa iyo. Ikaw. Ano naman ako? Ako si Lin Jing, ipinanganak sa pamilyang mayaman sa kaalaman. Pagdating sa mga marka, ako ay nasa top 10 nanograms buong paaralan. Sa ranggo ng pinakamagandang estudyante, mas mataas pa ako sa iyo ng 1 pwesto. Kumpara sa iyo, mas karapat dapat akong makasama si Ginoong Liang Yu. Kita-kits bukas. Palem. Liang Yu, huminto ka. Liang Yu. Basta't humingi ka ng tawad sa akin, ang nangyari ngayon, maaari kong ituring na parang walang nangyari. Wala akong interes. Walang interes akong humingi ng tawad sa iyo. Lalo pang wala. Ay, sino itong gwapong ito? Bumalik na. Mukhang masaya ka talaga. Kumusta? May pag-asa ba ako kay Lin, ang pinakamaganda sa paaralan? Huwag kang magbiro. Ako at siya ay nag-aaral lang ng sabay. Nag-aaral lang. Hehe. Sa nakaraang buhay, 4 na taon sa kolehiyo, nasa oras ko ang lahat, kay Tan Linlin. Sa huli, halos hindi ko nakuha ang diploma. Nabigo ko ang mga magulang ko, sa mga magandang pagkakataong ibinigay nila sa akin. May alaala ng nakaraan, sa buhay na ito, hindi ko talaga maaring biguin ang mga magulang ko. Abala ako buong gabi. Kailangan ko pang bumangon ng maaga ngayon. Talagang nakakapagod. Liang Yu. Ito ang almusal na binili ko para sa'yo. Liang Yu. Ito ay galing kay Linlin. Unang beses kitang binilhan ng almusal. Bakit hindi mo agad tinanggap? Pagkatapos ay, humingi ka ng tawad kay Linlin tungkol sa nangyari kahapon. Pagkatapos, maging mabuti ka kay Linlin. Huwag mo nang guluhin pa ang mga bagay-bagay. Liang Yu. Tungkol sa nangyari kahapon, maaari kong isipin na hindi ito nangyari. Pinatawad na kita. Tan Linlin, ako ba ang hindi nakapagpaliwanag ng maayos? Ngayon, wala na akong interes sa'yo. Liang Yu, anong ibig mong sabihin? Hindi ka gusto ni Liang Yu. Hindi mo pa ba maintindihan? Ako mismo ang gumawa nito para sa'yo. Tikman mo. Salamat. Lin Jing, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Kahapon, malinaw na itong nasabi. Hindi kailangan ni Liang Yu na magpapaamo sa sinuman. Maaari kong siya ang lapitan. Pumasok na tayo. Liang Yu, may kakayahan ka na. Nangangahas ka pang ganyan kay Linlin. Naniniwala ka ba? Pinaasa ko kay Linlin na huwag ka nang pansinin. Mabuti pa sa inyo, huwag na kayong manggulo sa akin. Umalis ka. Liang Yu, huwag kang magpapabobo. Wang Ge. Liang Yu, anong ibig mong sabihin? Pinapalayas mo siya pero ayaw umalis. Wala na akong magagawa kundi tulungan siya. Ikaw. Naghahanap ka ng gulo, ah. Liang Yu, naalala mo pa ba? Anong araw ngayon? Ano? Ngayon ang araw na. Kukunin ni Professor Zhang ang mga disenyo. Hindi mo ba ito nakalimutan? At ano naman kung ganun? Ang disenyo na ito ay mahalaga. Maaari ba tayong magtapos ng maayos? Liang Yu, kung hindi ako nagkakamali, hindi mo pa nasusulat, di ba? Wala kang pakialam kung nasulat ko o hindi. Ikaw. Liang Yu, huwag ka nang magpanggap na kalmado. Ang disenyo ni Wang ay matagal nang nakasulat, kailangan mo lang siyang humingi ng tawad, at ipapahiram ko kay Wang ang kanyang disenyo para sa iyong sanggunian. Dahil kay Linlin, kailangan mo lang akong tawaran. Pwede kong ipahiram sa iyo ang aking design book para maging gabay mo. Kopyahin mo lang ng 30% ang kalidad. Sapat na iyon para makapagtapos ka ng maayos. Liang Yu.
Kuya Wang, ito ay, dahil sa respeto mo sa akin, kaya binigyan kita ng pagkakataong ito. Sabihin mo, paano mo ako pasasalamatan? Kung may sakit kayong dalawa, magpagamot kayo. Huwag niyo akong inisin dito. Kung may sakit kayong dalawa, magpagamot kayo. Huwag niyo akong inisin dito. Ikaw. Liang Yu, huwag kang magpapabastos. Kapag dumating ang oras, wala kang maipapakitang disenyo. Tingnan natin kung paano ka makakapagtapos. Sino ang nagsabing wala akong maipapakita? Ano ang maipapakita mo? Isang maasahang disenyo. Sino ang hindi nakakaalam? Ikaw ay isang walang alam at walang kakayahan. Bakit ka pa nagmamalaki sa harap ng mga tao? Sige na. Huwag ka nang magmalaki. Huwag mong hayaan na magpatuloy ang iyong nakakatawang pagkamataas ang tingin sa sarili. Naniniwala ako. Naniniwala ka. Sa tingin ko, ginagawa mo lang to para mapasaya si Liang Yu. Kaya ganito ang sinasabi mo, di ba? Kaya naman ni Wang Longbin na isulat yan. Bakit hindi kaya ni Liang Yu? Nakakatawa naman. Ano ang may kukumpara ni Liang Yu sa akin? Pagdating sa mga masa, si Liang Yu ang panguna sa buong klase. Malayo siyang nangunguna sa'yo. Kung hindi dahil noon, sa pagsunod kay Tan Linlin na nakaapekto sa pag-aaral niya, sa mga marka mo, hindi siya karapat-dapat kahit sa sapatos ni Liang Yu. Pero, kailangan pa rin magpasalamat sa'yo, dahil sa patuloy mong pagtanggi kay Liang Yu. Nakatulong ito para makita niya, ang tunay mong pagkatao, muli siyang bumangon. Anong ibig mong sabihin, Lin Jing? Sinasabi mo ba, na ako ang nagpaliban kay Liang Yu? Kung hindi, ano, ikaw. Kaya sa susunod, mangyaring lumayo ka kay Liang Yu. Narito na si Professor Zhang. Nakikita ko kayong dalawa, hanggang kailan ka magtatago? Liang Yu, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung wala ng awa. Ting. Anong ginagawa ni Liang Yu? Ano ang ikinababahala? Pagdating ng panahon, hindi siya makakapagbigay ng plano. Wala na siyang ibang magagawa kundi humingi sa atin. Tahimik lang tayo saglit. Yung plano na inatasan dati, yung mga nakagawa, maari na itong ipasa. Guro, ito ang akin. Plano para sa bagong panahon ng internet cafe. Pakiusap, tingnan ninyo. Ayos lang. Isang estudyanteng nasa 3 taon, na nakagawa ng ganitong plano, ay talagang bihira, bumaba na. Ang ibang mga kaklase na tapos na, ay pwede nang isumite ah. Liang Yu, hindi ka na naman gumawa ba? Professor Zhang, hindi ka pa rin ba umaasa sa kanya, na may pag-asa? Ganito siyang tamad, na umaasa lang sa magandang estado ng pamilya, hindi nag-aaral ng maayos, nagtitiis lang at naghihintay ng kamatayan, mamamatay ang yaman ng pamilya sa kalaunan. Tama. Liang Yu, kung hindi mo maipapasa ang kwalipikadong plano, hindi kita maaring payagang magtapos. Huling pagkakataon na ito. Wala nang masyadong oras para sa iyo. Professor Zhang, noong nakaraan, talagang ako ang nag-isip, inilagay ko sa ibang lugar. Pasensya na, hindi na mauulit, at saka, ang planong ito, nagawa ko na. Regular na pagsusuri at pagpapatatag ng Shangyuan. Hindi pwede. Kailan mo ito sinulat? Kailan ko ba ito sinulat? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Ikaw na laging walang ginagawa, kaya mo pang gumawa ng plano. Para sa akin, ginawa mo lang ito para matapos. Pabigla-bigla lang ginawa, hindi ko man lang kayang tingnan. Liang Yu. Talagang hindi na kaya, mas mabuti pang huwag ka nang sumali, para hindi ka mapahiya. Liang Yu. Ito bang food delivery project na ito? Talagang ikaw ang nag-isip. Professor Zhang, ito ay isang napakatalinong ideya. Liang Yu, halika, mabilis, ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Ang pagkaing in-order mo ba ay na-deliver na? Dali. Ano? Sa plano ko, hindi lalabas ang lahat ng tao. Pwede nang mag-order ng paboritong pagkain sa telepono, at may delivery rider na magdadala nito sa bahay. Napaka-komportable. Professor Zhang,
Ganito ang pangkalahatang sitwasyon. Perpekto. Sobrang perpekto. Liang Yu, hindi mo talaga ako binaygo. Liang Yu, saan mo ba ito kinopya? Sa kakayahan mo. Paano mo magagawa ang ganitong plano? Tama. Ang galing ni Liang Yu. Alam pa rin natin. Kaya, siguradong nangopya siya. Liang Yu, kung hindi mo ginawa, ayos lang. Pero nangopya ka. Talagang kawawa ang moralidad. Profesor Zhang, ganitong tao, dapat mag-drop out. Ipakita mo ang ebidensya. Napaka-perpekto ng planong ito. Hindi mo ba sinasabi na ikaw lang ang gumawa nito? Siyempre. Meron pang, sinasabi mong perpekto ito. Anong klaseng perpekto yan? Professor Zhang, ito ang buong plano ko sa negosyo. Tingnan mo. Tapos na ang pagsusulat ng plano para sa commercial district. Nagsimula nang isulat ang tungkol sa negosyo. Ang galing. Sobrang genyo nito. Professor Zhang, kahit gaano pa kaganda ang bagay na ito ay kinuha lang ni Liang Yu. Anong dapat ipagmalaki dito? Biro lang. Tulad ng ganitong business plan, karaniwang tao, hindi talaga ito magagawa. Ito ay isang kamanghamanghang bagay. Kopyahin. Kopyahin mo ito para makita ko. Paano mangyayari iyon? Liang Yu. Si Liang Yu ay isa, walang alam na tamad. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Naging iba ka na dahil sa selos. Liang Yu. Huwag kang masyadong magalak. Kahit ano paman, ikaw rin naman ay puro salita lang sa papel. Walang makuhang puhunan. Hindi matutuloy ang proyekto. Kahit ano pang sabihin ko. Ano pa ang silbi? Tama. Marunong lang gumawa ng business plan. Anong silbi niyan? Hindi naman kumikita. Kung kaya mo, lumabas ka at maghanap ng investor. Sino ang nagsabing walang investor? Invested ako sa proyekto niya. Ang business plan ni Liang Yu, ito ang pinakamaganda kung nakita sa buong buhay ko. Kahit magkano ang halaga ng proyektong ito, mag-i-invest ako. Talagang imposibleng mangyari. Paano magagawa ni Liang Yu ang mas magandang disenyo kaysa sa akin? Hindi ako naniniwala. Siguradong ikaw ang nagtatakip sa kanya. Tiyak na ganito. Pagtatanggol. Wang Hongbin, nalilito ka na ba? 20 taon na akong nagtuturo. Hindi mo ba kayang makita kung maganda o pangit ang plano? At saka, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Hindi ka kasing galing ni Liang Yu. Wala kayo sa parehong antas. Professor Zhang, gusto kong umuwi muna. Kailangan kong ayusin itong business plan. Kailangan ko pang pagbutihin ito. Hintayin mo akong matapos. Babalik ako para pag-usapan ang tungkol sa pamumuhunan. Sige. Ibigay. Sige na. Professor Zhang, sasama ako sa kanya. Sige na. Makipag-usap kayo kay Liang Yu. Matuto ka. Kung mayroon man siyang kalahating kakayahan, hindi sana ako nag-aalala dito. Bakit ganito? Paano posible si Liang Yu na ganito kahusay? Sige. Ipinapakilala ang taong ito, mahusay na kinatawan ng bagong estudyante, Liang Yu. Magbibigay ng talumpati, maligayang pagdating. Mukhang palagi siyang kapansin-pansin. Kung hindi lang sana niya ginugol ang kanyang lakas at oras sa paghabol sa akin, siguro, hindi lang ito ang mga tagumpay. Tama ba ako? Mali ba ang napili ko? Kung pumayag ako kay Liang Yu, tama ba? Maari na sana siyang mag-focus sa mga mahalagang bagay at magiging mas mahusay. At saka, siya pa rin ang magiging lalaki ko. Lin, huwag kang mag-alala, makalipas ang ilang panahon, mahihigitan ko si Liang Yu. Yung basurang iyon, hindi ba't isang business plan lang yan? Makalipas ang ilang araw, kaya makakagawa tayo ng mas maganda. Liang Yu. Lin Jing, talaga bang balak mo sumama sa akin sa pagnenegosyo? Ang aking minamahal ay nagniningning. Siyempre, sasamahan ko siya. Gusto kong maging isang investor. Ano ang iniisip mo? Lin Jing. Bakit mo ako ganun ka pinagkakatiwalaan? Dahil gusto kita. Ako, ganun ba ako kagaling? Hindi ko alam ang iniisip ng iba tungkol sa akin. Pero sa paningin ko, ikaw ang pinakamaganda mula sa unang tingin ko sa iyo. Alam ko na. Ikaw ang tanging taong gusto ko sa buhay ko. Liang Yu. Huwag mong kalimutan, ikaw ang pinakamagaling sa klase natin. Ikaw ang si Lin Jing ko, taong minahal ko ng 10 taon. Sabi ko na, hindi mo kailangang maging alipin ko. Gusto kita.
Yung, sabihin natin ang seryosong bagay. Tingnan mo ito. Mas makilala mo pa. Anong mga naiisip mo? Sabihin mo sa akin pagkatapos mong makita. Ito ay ang pinakamahalagang plano ng buong proyekto. Ganito mo lang ito ipinakita sa akin. Hindi ka ba natatakot na? Natatakot sa anong bagay? Hindi ka naman ibang tao. Liang Yu. Bakit sobrang nagtitiwala ka sa akin? Dahil karapat-dapat ka. Sa nakaraan, kahit na sa huli ng aking buhay, patuloy kang nagtitiwala sa akin, Lin Jing. Hindi ako naniniwala sa iba, pero hindi rin ako hindi naniniwala sa'yo. Titiyakin kong aalagaan ko ito ng mabuti. Sige, aalis na ako muna, Paulem. Liang Yu. Talagang napabilib mo ako. Ang ginagong plano. Kaysa sa dati, mas perpekto kaysa dati. Salamat sa tulong ni Lin Jing. Sige, Liang Yu. Itong proyekto mo, sinusuportahan ko. Ayon sa sinabi mo, magsimula tayo sa ating paaralan. Gawin itong pilot test. Sakto lang, gusto ko ring makita ang potensyal ng proyekto mo. Gaano kalaki talaga? Professor Zhang, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibigwin. Ang ganda ng serbisyo ng delivery ngayon. Magdagdag lang ng 2 piso. Diretso nang dumarating sa pintuan. Tama. Tingnan mo, may mga kupon pa. Ay naku, mas mura pa kaysa bumili ka ng sarili mo. Narinig ko na siya ang gumawa nito. Oo, siya nga. Hindi ko akalain. May ganito pala siyang kakayahan. Sabi mo, hindi kaya. Hindi pa siya nagtapos ng kolehiyo. Naging matagumpay siya sa negosyo. Siguradong naging milyonaryo na siya. Lin, nagsisisi ka ba? Kung nagsisisi ka, may pagkakataon ka pa naman. Nagsisimula pa lang si Liang Yu sa negosyo. Kailangan niya talaga ito. Kapag may pagkakataon, isipin mo, hinahabol ka na niya ng 2 taon. Kung sa pagkakataong ito, mag-initiate ka na tumulong sa kanya, hindi ba siya magiging sobrang tough? Liang Yu. Sa pagkakataong ito, siguradong makukuha kita. Basta't maayos natin itong mabilis, tama, at kapaki-pakinabang. Na pangunahing prinsipyo, naniniwala ako, sa loob ng 3 buwan, maabot ang higit sa 10,000. Hindi ito magiging problema. Liang Yu. Bakit ka nandito? Liang Yu, mahirap ba ang magnegosyo lately? Ito ang mga merienda na ginawa ko. Subukan mo na. Kailangan mo ba ng tulong? Maaari kitang tulungan. Liang Yu. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Lin, ibaba mo na ang iyong pride. Lumapit ka na at tulungan ka. Bakit hindi ka pa kumilos? Ipaanyaya mo siya. Tulungan mo ako. Kung hindi, hindi naman pangit ang grado ni Lin. At hindi siya tulad ni Lin Jing, na babaeng puro gusto lang ang pera mo. Si Lin Jing na ganyang babae. Ano ba ang maibibigay niya sa'yo? Si Lin lang namin. Ang tapat talaga. Salamat sa inyong lahat, mga kaklase. Nagdala ako ng kaunting merienda para sa lahat. Ibahin nyo na. Para sa iyo ito. Salamat. Tama nga, ito ang datos kahapon. Naka-check na ako, tingnan mo. Salamat sa inyong pagsisikap. Talagang iba kayo kay Lin Jing. Kayo, walang pagkakaiba. Magpahinga kayo at kumain ng marami. Bumili lang ako ng kaunti. Kumain muna kayo ng kaunti, huwag kang magutom. Liang Yu, ito ay gawa ko mismo. Mas masarap ito kaysa sa kinakain ng iba. Tikman mo na. Liang Yu, ano ba ang ibig mong sabihin? Ito ay isang taos-pusong regalo mula kay Lin. Tumahimik ka. Huwag mong maririnig na binabastos mo ang mga kapatid ko. Huwag mong sisihin kung magiging masyadong magaspang ako. Huwag niyo na siyang pansinin. Ipagpatuloy niyo ang pagkain. Salamat, ate. Ang sama ng loob. Ako pa ang tunay na babae na hinabol ni Liang Yu ng 2 taon. Ano ba si Lin Jing? Liang Yu. Si Lin Jing ay makakatulong lang sa iyo sa mga maliliit na bagay na ito. Saan pa siya makakatulong sa iyo? Tingnan mong mabuti. Itong ulat ng investigasyon. Ikaw, Tan Lin, hindi mo ito kayang isulat sa buong buhay mo. Ito ay isinulat ni Lin Jing. Kailan siya naging ganito kahusay? Anong masama sa pagsulat ng isang ulat ng investigasyon? Liang Yu, bibigay ako sa iyo ng huling pagkakataon. Ano?
Sabi ko, bibigay ako sa iyo ng isang pagkakataon. Basta't humingi ka ng tawad sa akin. Sige, tatanggapin ko, na maging girlfriend mo. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Hindi ka ba kikilos? Pag nawala na to, wala nang ibang pagkakataon. Baka sa huli, ikaw na lang ang magmakaawa. Hindi na ibibigay sa'yo ni Linlin yung pagkakataon. Linjing, naglakas loob kang saktan ako. Anong masama kung saktan kita? Ikaw. Si Liang Yu ngayon ang pinakasikat sa paaralan. Siya ang pinakamagaling na estudyante sa paaralan. At siya rin ang magiging mayaman sa hinaharap sa paningin ng lahat. At siya rin ang pinakaperpektong kapareha sa isip ko, si Linjing. Para sa aking hinaharap. Siya ang lalaking matagal kong hinahangad. Tan Linlin. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ano ba ang iniisip mo kay Liang Yu? Na kailangan ka pa niyang hingian ng tawad. Ikaw lang ang girlfriend niya. Ikaw. Karapat dapat ka ba? Linjing, ano ba ang sinasabi mo? Hindi kasing galing ni Liang Yu tulad ng sinasabi mo. Mas mahusay siya kaysa sa sinabi ko. Tan Linlin, sasabihin ko sa'yo, kung muli kong marinig mula sa'yo, ang mga panlalait kay Liang Yu. Hindi lang isang sampal ang mangyayari. Si Liang Yu, sinaktan ako ng babaeng ito. Ganyan ka na lang ba tumingin? Hindi ko nakita eh. Nakita mo ba? Ano? Saktan mo siya. Kung hindi mo siya sasaktan, hindi na kita pakikialaman. Tan Linlin, may problema ba ang isip mo? Anong sinasabi mo? Kung hindi mo naiintindihan, hayaan mong ipaliwanag ko ulit. Si Linjing ay aking babae. At ikaw ay isa lamang estranghero. Bakit ako, si Liang Yu? Dahil may isang taong nanghampas sa babae ko. Anong sinasabi mo, Liang Yu? Kailan ba siya naging girlfriend mo? Sabi ko, ano ka ba? Liang Yu. Kung ganito ka pa ulit, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Sige, ingat ka na lang. Bakit ganito? Hindi ba't sinabi ni Liang Yu na ako lang ang gusto niyang pakasalan? Bakit siya ganyan? Sobrang labis na si Liang Yu. Linlin, huwag na tayong makialam sa kanya mula ngayon. Sige ba? Siyempre, nandyan pa si Wang Hongbin. Wang Hongbin. Dati, akala ko magaling siya. Ngayon, hindi siya kayang tumbasan ni Liang Yu. Malayo ang layo niya kay Liang Yu. Linlin. Kumusta na ang pagpapaliwanag mo kay Liang Yu? Pinatawad ka na ba niya? Wang Hongbin, lalaki ka ba talaga? Paano mo magagawa ang magsalita ng ganyan? Hindi mo ba gusto si Linlin? Wala lang, kulang lang ako sa pera. Tinutulungan ba tayo ni Liang Yu sa bayad? Kulang ka sa pera, pero ako ba? Maghanap ka ng paraan. Huwag mo akong istorbohin. Parang may problema ang babaeng ito. Linlin, huwag ka nang magalit. Wenqi, mali ba ang napili ko? Kung alam ko lang na sobrang galing ni Liang Yu, dapat ko bang sagutin ang kanyang panliligaw? Hindi pa huli ang lahat kung magdadalawang isip ka ngayon, pero mukhang ayaw na niya sa akin ngayon. Ay nako, si Liang Yu yan. Nahihiya lang siya sa ibang tao. Isipin mo, 2 taon ka na niyang nililigawan. Paano naman magiging ganito kadali ang pakawalan? At saka, sino ba ang pakakasalan niya? Hindi lang naman siya ang may desisyon dyan. Ang ibig mong sabihin, kailangan mo lang ayusin ang kanyang ina. Kaya't si Liang Yu ay susunod na lang sa iyo. Linjing, tingin ko, anong meron ka para makipaglaban sa akin ngayon? Kayo ba? Bitawan mo ako. Umamin ka na. Sino kayo? Anong karapatan ninyong arestuhin ako? Kuya Huho, anong ginagawa mo rito? Ting. Paano ako napunta rito? Kung hindi pa ako dumating, mukhang wala ka nang balak magbayad kahit piso man lang. 20,000 piso, kabawasan at tubo pa. Kailangan mong bayaran ako ng 40,000 piso. Nasaan ang pera, Kuya Hu? Hindi ko naman po tinatanggihan ng utang, kundi may nangyari lang po kasing hindi inaasahan. Babayaran ko po kayo agad-agad. Agad-agad po. Ang totoo po, wala pa po akong pera ngayon.
Huwag po, Kuya Tiger. Babayaran ko na, babayaran ko na, mamaya na. Anong ipambabayad mo? Ako. Tatawagin ko na ang kaibigan ko. Mayaman siya. Linlin. Lumapit ka nga rito. May emergency. Paparating na siya agad. Wang Hongbin. Ano ba to? May utang sa akin ang kaibigan mo. Sabi niya, sa'yo raw. Maganda. 400,000 piso. Paano mo? Ibabayad sa akin. 400,000 piso. Wala naman akong gaanong pera. Wang Hongbin. Anong ginawa mo? Utang na ganito kalaki. Ayoko nang makinig sa mga walang kwentang sinasabi ninyo. Ngayon na. Gusto ko lang makita ang pera. Wala akong pera. Wala. Okay lang kahit wala. Mukhang disente naman ang itsura mo. Kung wala, pwede namang kapalit ng katawan. Wang Hongbin. Wang Hongbin, pigilan mo sila. Linlin. Ayos lang ako. Basta naman nagawa ka na ni Liang Yu. Madami pang iba ang gagawa sa'yo. Kaya mo nang mabayaran ang 400,000 yun. Sulit yun. Tiisin mo lang. Wang Hongbin. Anong sinasabi mo? Hayop ka. Wang Hongbin. Hayop ka. May utang sa inyo si Wang Hongbin. Hanapin ninyo siya. Bakit niyo ako hinahabol? Bitawan ninyo ako. Maganda. Tingnan mo ang taong ito. May makukuha pa kaya siyang pera? Dahil wala nang makukuhang pera. Sa tingin mo, hahayaan na lang kita. Hahayaan na lang kita. Hindi ba ako? Walang nakuha. Teka lang. Teka lang. Paano? Matutulungan ko siyang bayaran yung utang. Kilala niyo ba si Liang Yu? Sikat na sikat yan sa school namin. Napaka-successful niya sa negosyo. Mayaman ang pamilya niya. At mayaman din siya. Manliligaw ko siya. Pwede ko siyang utangan para mabayaran ko to. Yung sinasabi mong Liang Yu. Pangit daw siya. Matangkad at gwapo naman siya. Isang gwapo. Mayamang pamilya. Matalino. At matagumpay pang negosyante. Magiging manliligaw mo kaya? Kung may isang ganyan kagandang lalaki na manliligaw sa'yo, hindi mo siya pipiliin. At sa taong ito pa, malabo ang lahat. Bulag ka ba? O sa tingin mo ba, napakadali akong lokohin? Pag uwi ko sasagutin ko siya. Matutulungan niya akong maibayad ang utang na ito. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero tandaan mo, 1 linggo lang. 1 linggo lang ang palugit ko para makapagtipon ng 40,000 piso. Kukunin ko ang lahat, pati ang tubo. Lahat yon ay kukunin ko pabalik. Sige, sige. 1 linggo. 1 linggo. Muntik na akong mamatay doon. Napakasaya. Tan Linlin. Kailan mo balak ipabayad kay Liang Yu? Tan Linlin, mangangahas ng saktan ako. Wang Hongbin. Talagang nagkamali ako sa iyo. Sayang naman ang pagtulong ko sa iyo noon. Ganito mo lang ako gagantihan. Paano ba kita tinrato? Huwag mong kalimutan. Ang 2 taon na ito, kung hindi dahil sa pagtatago ko sa mga ginagawa mo, alam na ni Liang Yu ang mga kalokohan mo. Ikaw. Huwag kang magbiro. Paano? Mali ba ang sinabi ko? Hindi alam ng iba kung sino ka. Di ba alam ko? Tama na. Wang Hongbin.
Pagkatapos maayos ang bagay na ito, susundan ko ang sarili kong landas. Susundan mo naman ang sa iyo. Hiwalay na tayo. Tan Linlin. Hindi mo ba gustong makasama ulit si Liang Yu? Nasa tabi mo na ba siya? May paraan ako. Hahanapin ko ang ina ni Liang Yu. Papangakuan mo akong ako ang manugang mo. Tan Linlin. Dapat mong malaman. Kahit na makita mo pa ang ina ni Liang Yu, wala ka pa rin kasiguraduhan. Mayroon ka ba? Basta maging masunurin ka lang. Sisiguraduhin kung ikaw ang magiging may bahay ng pamilya Liang. Kahit isang lalaki ay hindi kaya. Ang cute naman nito. Manahimik ka na nga. TSS. Kayo ay pagkatapos may kasal kay Liang Yu, dito na ang bahay namin. Ang bahay na ito. Array. Ang ganda naman. Magtimpla ka nga sa akin ng tsaa. Tapos tawagin mo na rin ang ina ni Liang Yu. Sabi ko lang may importante siyang kakausapin. Ako po ang ina ni Liang Yu. Ako po ang ina ni Liang Yu. Ano? Ikaw pala ang ina ni Liang Yu. Ikaw. Opo. Hindi namin alam. Si Tan Linlin ito. Ako ang nanay niya. Ang anak mo. Matagal nang nanliligaw sa anak ko. Hindi mo ba alam? Ikaw pala si Tan Linlin. Manang, magandang araw po. Matandang babae. Ang anak mo. Matagal nang manliligaw ng anak ko. Ininis mo ako. Baka magtampo sa iyo ang anak mo. Dali. Magtimpla ka ng tsaa, nanay. Anong ginagawa mo? Ngayon ang araw ng. Ang bobo mo naman. Hindi mo ba ilalabas ang mga gamit? Sila. Iisipin nilang wala kang kwenta. Mas lalo kang hindi papansinin. Sila pa nga. Ang nagmamadaling sumunod sa'yo. Parang, totoo nga. Yung regalo ko kay Liling. Ipapadala mo na lang sa akin yung pera. Bibilhan ko kasi si Liling ng bag. Sigurado akong, papayag siyang maging girlfriend ko. Naiintindihan ko na. Sabi ko sa'yo, di ba? Ang mga taong ito, ang kukulit. Bahay. Maganda naman ang hitsura. Sayang lang. Yang si Liang Yu. Hindi bagay sa anak ko. Kulang pa. Yang si Liang Yu. Gustong pakasalan ng anak ko. Ikakasal. 888,000. Ni isang sentimo ay hindi pwedeng mawala. Pagkatapos ng kasal, ang pera ay dapat na nasa pangangasiwa ng aking anak na babae. Lalaki nga naman. Pag mayaman, sama-sama ang ugali. Nanay ni Linlin, uminom ka ng tsaa. Nanay. Paano nga ba magtimpla ng tsaa? Nanay. Nanay. Nay, ayos ka lang ba? Tan Linlin, ano ang ibig mong sabihin? Xiaoyu, maayos lang si Mama. Si Mama ni Linlin, pasensya na, ako. Hindi ko maayos na naisalin ang tsaa, kayo at si Linlin. Huwag ninyong sisihin si Xiaoyu. Akala ko noon, bibigyan kita ng karangalan, pera pang kasal, 88 milyon. Base sa nakita ko sa inyo ngayon, ito ang sinasabi ko. Walang 1,088,000. Huwag mong isiping mapapangasawa mo ang anak ko. 1,088 metro kwadrado. Medyo sobra nga ba? Masyado raw. Kaya mo naman, huwag mo na lang pakasalan ng anak ko. Sige. Pumayag na ako. At saka,
Malapit na akong magkaroon ng 400,000 piso. Ay, hindi. Gagastusin ko, at ang perang yan. Hindi dapat may sama sa pang-aabang babae. Ano? Ma, huwag mo siyang pansinin. Wala nang ama si Xiaoyu mula pagkabata. Bihira na lang siyang magkagusto sa isang babae. Ano man mangyari, hindi ko siya dapat biguin. Linlin. Ano man ang hiling mo. Basta pumayag kang pakasalan si Xiaoyu. Gagawin ko ang lahat para matupad yun. Ayan, tama na yan. Ganun na muna. Mamaya na. Tignan natin ang gagawin ni Liang Yu. Array. Ang ganda ng kwintas na ito. Bibilhin ko na. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pamilya naming heirloom ito. Sige. Oy. Liang Yu, anong ginagawa mo? Umalis ka na. Umalis ka na. Xiaoyu. Okay lang si Mama. Okay lang si Mama. Huwag mo nang isipin si Mama. At masira pa ang iyong mga plano. Mama. Matagal ko na siyang hindi nililigawan. Bukod pa dyan. Kahit na nanliligaw pa rin ako sa kanya, hindi ko papayagan ang sino man nasaktan ka ng ganyan. Umalis na kayo. Hindi kayo welcome dito. Anong nangyari? Hindi ba sabi mo, lagi ka raw nilalapitan ni Liang Yu? Paano ko malalaman? Bigla na lang itong nangyari noon. Talagang walang silbi ang bagay na ito. Pati nga isang mayamang mapapangasawa ay hindi man lang maprotektahan. Liang Yu. Array. Misunderstanding lang lahat yun kanina. Tingnan mo. Ito ay nadapuan ko ng mainit na bagay. Umupo ka. Umupo ka. Dahan-dahan nating pag-usapan ito. Sunog mo yan. Dahil sunog mo yan. Ang isang sampal na yan, dapat mo nang suklian. Liang Yu, anong ginagawa mo? Maniwala ka sa akin, papatigilin ko ang anak ko sa pakikipag-usap sa'yo. Kayong dalawa, lumayo na kayong mabuti. Liang Yu, ikaw, ano man ang mangyari, pakakasalan mo ang anak ko. Sasabihin mo lang na pakakasalan mo siya. Hindi ka ba nagsasalamin? Tingnan mo nga ang inyong pamilya. Anong akala mo sa sarili mo? Ang anak ko. Buntis sa anak mo. Ano? Ang anak ko. Buntis sa anak mo. Anong sinasabi mo? Tama iyon. Buntis ako sa kanya. Nang mga nakaraang araw lang. Lasing ka noon. Nasa sasakyan. Habang pauwi na kita, ininsulto mo ako. Buntis din ako sa iyo. Hayop kang Liang Yu. Pagkatapos mong isuot ang pantalon mo, hindi mo na ako kilala. Kung hindi mo pakakasalan ang anak naming si Lilin ngayon, sinasabi ko sa'yo, gusto ko ang pamilya ni Liang. Mapapahiya kayo at masisira ang inyong pangalan. Liang Yu, sasabihin ko rin sa iyo. Bata, ay anak ko at ni Wang Ge, sa iyo. Wala akong kahit anong ugnayan sa dugo. Tan Linlin, sa nakaraan, ginamit mo ang anak ni Wang Mongbin para lokohin ako hanggang sa mamatay ako. Ngayong beses, gusto mo pa bang ulitin iyon? Papayag akong pakasalan kita. Ang mga kahilingan mo, lahat din naman ay kaya kong ibigay. Liang Yu, alam ko namang mahal mo pa rin ako, pero may kondisyon din ako. Ngunit, mayroon din akong kondisyon. Kondisyon. Anong kondisyon? Hindi ba sinabi mong buntis ka sa akin? Nasaan ang pruweba? Hindi ako nagkaroon ng regla ngayong buwan. At ikaw lang naman ang nakarelasyon ko. Kailangan pa bang patunayan yan? Gusto mo bang pakasalan kita? Man lang. Kailangan ng resulta ng pregnancy test, di ba, Liang Yu? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba pinaniniwalaan si Linlin namin? Oo, hindi naniniwala. Ikaw. Ipakita mo ang resulta ng iyong pagsusuri sa pagbubuntis. Ikakasal din naman kita. Pero bago mo ipakita yan, kayong dalawa, bahala na kayo. Hintayin mo lang ako. Umalis na kayo. Tama na. Tama na. Lumayo ka sa akin. Maghintay ka sa akin. Xiaoyu. Talaga bang pumayag ka? Yung batang iyon. Nanay. Nagsisinungaling siya.
Hindi ko siya kailanman hinawakan. Paano siya magkakaroon ng anak? Kanina. Hindi mo naman sinabi. Paano ko siya dapat suklian? Ang kanyang malaking kabutihan sa akin. Tan Linlin, 2 buhay na utang na loob. Babayaran ko ito ng maayos. Linlin, sinabi ko lang iyon nang walang isip. Totoo bang buntis ka? Ay nako, sobrang. Ay nako, niloloko ko lang siya. Hindi naman talaga niya ako nahawakan. Ano? Ano ang gagawin natin? Paano ka makakapag-asawa sa kanila kung hindi ka buntis? Saan ko ba alam? Bakit ka nandito? Lumayo ka kay Linlin. Huwag mong hayaang magkamali ng isip si Liang Yu, Linlin. Narinig ko na lahat. Kailangan mo ba ng bata? Maaari kitang tulungan. Wang Hongbin, huwag kang mangarap. Hindi kita papayag ang hawakan. Hindi kita papayag ang hawakan. Hindi ka karapat-dapat, Tan Linlin. Ano bang iniisip mo? Akala mo ba talaga na ikaw ay malaking alindog ba? Ikaw, Wang Hongbin. Ano bang ibig mong sabihin? May dala akong gamot. Kapag pinainom mo kay Liang Yu, makukuha mo ang gusto mo ng kusa. Linlin, dapat alam mo. Alam ko kung ano ang gusto ko. Huwag kang mag-alala, kapag naging ginang Liang na ako, makikinabang ka rin, hindi mawawala sa iyo. Ayos. Napakabuti. Liang Yu. Ang plano mong delivery, sa loob ng paaralan na pagpapalaganap, napakamatagumpay. Ngunit, kung nais mong i-promote ito sa labas, palakasin at palawakin, talagang mahirap ito. Ngayon, hindi tiyak ang sitwasyon ng ekonomiya. Mahirap makakuha ng malaking puhunan. Talagang hindi madali. Oo nga. Bagamat sobrang positibo ako sa proyektong ito, ngunit, inilabas ko ang lahat ng ari-arian na mayroon ako. Pero kaunti lang ito. Jiang Honghai, pinakamayamang tao sa Haicheng. Ngayon ay nasa panahon siya ng pagbabago. Kailangan niya ng agarang, direksyon para sa pagbabago ng kumpanya, at ako. Ang pinakamagandang pagkakataon niya. Professor Zhang, mayroon na akong napiling mamumuhunan. Maaari kang mag-relax, HMM. Mas nakakatiyak ako kapag ikaw ang gumagawa, kaya't gagawin ko. Nakahandang kumita na lang. Siyempre naman. Liang Yu. Tan Linlin, ikaw. Anong ginagawa mo? Liang Yu. Hayaan mo akong. Pwede ba akong maging babae mo? Tan Linlin. Hindi mo ba nakikita na nakakatawa ito? Ano? Nang nililigawan kita. Kung ginawa mo lang ang 10% ng ginagawa mo ngayon, hindi tayo aabot sa puntong ito. Liang Yu. Liang Yu. Napaamo ang paa ko. Maaari mo bang dalhin ako sa ospital? Liang Yu. Anong gusto mong gawin? Gawin mo na. Hindi ako tatanggi. Ano ang ginawa mo kanina? Liang Yu. Liang Yu. Ikaw ay akin. Walang makakakuha sa'yo. Liang Yu.
Bakit nandito ka? Ikaw na walang hiya na babae. Liang Yu, ikaw. Liang Yu, ikaw. Liang Yu, anong nangyari sa'yo? Lin Jing, tumakbo ka na. Tumakbo ka. Ikaw, Liang Yu. Sang-ayon ako. Naisip mo na ba ng mabuti? Oo. Pakakasalan kita. Kung dahil lang ito sa nangyari ngayon. Hindi naman kailangang ganun. Hindi dahil sa ngayon. Lin Jing. Gusto kitang pakasalan. Hindi ko lang naisip ngayon lang. Matagal ko nang gustong pakasalan ka. Sige. Tama. Ang investment mo, kumusta na ang paghahanda? Ngayong gabi na. Ikaw ba? Ikaw ba? Si Liang Yu, ang pinakamagaling na estudyante ng Henan University ngayong taon. Kamakailan lang ay talagang sikat na sikat. May kailangan ka sa akin. Bakit? Wala naman. Hindi na ba ako makakapunta para makipaglaro sa'yo? Pasensya na. May kailangan akong pag-usapan kay Chairman Jiang Honghai. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Nagawa ko ng pag-aralan ng proyekto mo sa Henan University. Maganda ito. Ang kailangan mo ngayon ay malaking puhunan. Tama ba? Pakitiyak ako. Gaano kalaki ang kailangan ng proyekto mo? Ako ang magpapasa. Ginang Jiang, maaari ko bang malaman pagkatapos muling bumangon ng pamilya Jiang? Ano ang inyong mga plano? Ang pamilya Jiang ay muling naging pinakamayayamang tao sa lungsod ng Hai. Ano ang mga balak ninyo pagkatapos nito? Binibini Jiang, tungkol sa inyong personal na buhay. Maaari mo bang ibahagi? Anong klase ng lalaki ang gusto mo? Gusto ko lang ng lalaking mas malakas kaysa sa akin. Ang lalaking kayang sakupin ako. Siya pala iyon. Nakaraang buhay, sa sarili niyang lakas. Nilaon niya ang pamilyang Jiang na nanganganib. Hindi ko inakala na dito ko siya makikita. Sige. Pipilitin kitang kumbinsihin. Ito ang pinakamayamang tao sa Haicheng, ang kumpanya ni Jiang Honghai. Nagtanong na ako. Nandito si Jiang Honghai ngayon sa kumpanya. Kapag naayos mo ang investment na ito, tiyak na pakakasalan ka ni Liang Yu. Hindi ko pa nga sinisingil ang ginawa mo kanina. Kung hindi ito magtagumpay, sa susunod, mas mabuti pang huwag na tayong magkita. Ay nako, huwag kang mag-alala. Nakaayos na lahat. Ang executive na ito ay mahilig sa babae. Basta't medyo magpakita ka ng galing mamaya. Ang pamumuhunan na ito ay tiyak na. Liang Yu, bakit ka nandito? Liang Yu, bakit ka nandito? Kung makakapunta ka, bakit hindi ako? O sinasabi mo ba na kailangan kong ipaalam ang aking mga galaw sa'yo? Mukhang hindi naman siya isang malaking tao. Kaibigan mo. Ayaw ko pang makilala ang ganong klase. Wala akong kinalaman kay Wang Hongbin. Ngayon, nagkataon lang na nandito ako. At saka, nandito ako ngayon para tulungan ka. Tan Linlin, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw ang naglagay ng gamot sa akin kanina. Talagang nagtataka ako. Isang buntis na nagsasabing siya ay may anak ko. Bakit mo ginagawa ito?
Liang Yu, huwag kang mag-isip ng masama. Nasaan si Linlin? Totoong nagmamalasakit siya sa'yo. Halos hindi ko napansin. Ikaw talaga. Kaya mo palang nandito. Ikaw. Ayos na. Bakit kayo nandyan? Wala akong interes. Umalis na kayo. Makipag-usap sa mga katulad ninyo, ay magdudumi lang sa aking mga mata. Liang Yu, anong ginagagawa mo dito na parang mabait? Ikaw mismo, ano bang klase kang mabait? Hindi ba't ikaw ay may usapan kay Lin Jing? Sino itong babae? Sino siya? Anong sinasabi mo, Liang Yu? Sino ang babaeng ito? Ang suot niya ay napaka-provocative. Siguradong nandito siya para akitin ka. Baka kung anong klaseng babae siya. Lumayo ka sa kanya. Magtatangkang saktan mo ako. Magtatangkang saktan mo ako. Ano ka ba? Minsan, naglakas loob ka pang makipag-usap sa akin ng ganyan. Sasaktan kita. Ano naman ang mangyayari? Liang Yu, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang suot niya, sobrang mapang-akit. Baka nagbebenta pa nga yan. Ano? Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Tulad mo. Hindi ko alam kung ilang lalaki na ang natulog sa'yo, bago ka nagkaroon ng karapatang nandito. Akala mo ba dahil natulog ka sa mga lalaki, ay isa ka ng tao sa mataas na lipunan? Matagal nang walang naglakas loob, ganyan ka na makipag-usap sa akin. Sinasaktan mo na naman ako. Ikaw. Wang Hongbin, tinitingnan mo lang siya habang sinasaktan ako, babae. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung kanino siya? Kanino siya? Siya ay taong pinili ni Chairman Jiang. Yang mga yan. Hindi naman kilala si Jiang Honghai. Kaya sabihin, hindi sila matatakot. Dahil sa kanya. Si Jiang Honghai ay bulag na. Hindi pa rin siya makatingin sa kanya. Ikaw. Ang lakas ng loob mo. Nang maglakas loob kang tawagin ang pangalan ni Chairman Jiang. Dalhin siya. Nakakainis lang tingnan. Liang Yu, ang babaeng ito, mukhang hindi siya mabuting tao. Huwag kang magpaloko sa kanya. Lumayo ka sa akin. Ayos na ako sa lahat. Hindi ka ba natatakot? Natatakot sa anong bagay? Natatakot na baka may koneksyon siya kay Jiang Honghai? O baka? Natatakot kang hindi ako mabuting tao? Ano bang dapat katakutin dyan? Ano? Ikaw nga si Jiang Ru. Ikaw nga si Jiang Ru. Parang hindi ka pa lumabas sa media. Paano mo ako nakilala? Sikreto, talagang lalo akong nagiging interesado sa iyo. Hindi na kailangang maging interesado si Ginang Jiang sa akin. Maging interesado na lang siya sa aking proyekto. Talagang halos perpekto ang bagay na ito. Ibigay ko ito sa aking ama. Basta't hindi pa siya nalilito. Ang proyektong ito, hindi ito magiging masama, ngunit hindi ka ba natatakot sa pamilya Jiang ko? Hindi ka ba natatakot na ang pamilya Jiang ay gagamitin ng planong ito at iiwan ka sa tabi? Hindi ako natatakot. Bakit? Dahil hindi gagawin ito ni Tio Jiang o ng sino man sa pamilya Jiang. Mabuti ang ugali ng pamilya Jiang. Naniniwala pa rin ako, lalo na kay Kwang Ji. Ang paggawa nito para sa pamilya Jiang ay hindi magandang bagay. Talagang kampante ka. Hindi ito kumpiyansa. Naiintindihan ko ang aking kakayahan. Karapat dapat sa aking sinasabi. Kung ganun, maghihintay na lang ako sa magandang balita mula kay Ginang Jiang. Liang Yu. Talagang isang kawili-wiling tao. Pamilya Jiang, binibigyan ko kayo ng pagkakataon, isang pagkakataon, na makipagtulungan sa akin. Ang nasa isip ko, ay sapat na para paunlarin ang pamilya Jiang ng 100 taon. Huwag ninyo akong biguin.
Ito ang magiging hinaharap ng susunod na 10 taon. Ecosystem ng negosyo. Kuya Yu, wala ka ng tulog sa isang gabi. May mga inspirasyon, nagsulat ako ng kaunti. Pero hindi ko na kaya, wala akong isip na katulad mo, mas bagay sa akin na sumunod sa'yo. Tama nga, kamusta na kayo ni Linjing? Pakakasalan ko siya. Ang bilis naman. Nasa tamang edad na kami para magpakasal, hindi na nga mabilis. Sa tingin ko, pwede mo na rin ayusin yan. Babae, maaari lang nitong maapektuhan ng bilis ko sa paghugot ng espada. Magkakasal na kayo, nakatira pa sa paaralan. Hindi ba ito angkop? Ano? Hindi ito maginhawa. Huwag sayangin ang ganitong magandang gin. Ikaw, bata, malapit ka ng ikasal. Umayos ka. Sabi ni Han Yang, may katotohanan din. Lumabas ka, mas madali ang trabaho. Itong bahay ko. Dapat sana ay bibilhin ito para gawing homestay. Lisensya sa operasyon. Hindi nakuha. Ngayon gusto ko itong iparenta. Tingnan mo ito. Maganda ang pagkakaayos. Talagang hindi mahal ang presyo na ito. Talagang maganda. Linjing, anong tingin mo? Sa wakas, natapos na ang paglipat. Talagang hindi madali. Kamusta na ang usapan tungkol sa investment mo? Huwag kang mag-alala, nasa kontrol ko ang lahat. Sa mga susunod na araw, dapat ay may balita na. Madilim na. Huwag pag-usapan ang tungkol sa trabaho. Ano ang pag-uusapan natin? Pag-usapan ng tungkol sa pamilya. Nakakainis. 最爱护的风，弥漫在夜空，这风情万种，出现在我梦中，想偷偷带走。 Tatay, nagmumuni-muni pa rin tungkol sa pagbabago. Roro, bakit ka nandito? Siyempre, para tulungan si Papa sa problema. Ikaw, anak ko, hindi ka pa ganoon katanda, pero marami kang iniisip. May konting problema ang pamilya Jiang. Pero hindi naman ito malaking bagay. Ikaw nga naman, maging maayos ka lang bilang iyong mayamang anak, hindi na kayang gawin ng pamilya Jiang. Tingnan mo muna ito bago tayo mag-usap. Gaano ka nakatagal bumalik? Ano ang maiaambag mo sa akin? Ito ay... Saan mo ito nakuha? Ito ay talagang perpekto. Tatay, ito ba ay pagkain na in-order? Impormasyon tungkol kay Liang Yu, ang tagaplano. Estudyante sa 3 taon, ang bata naman. Maaasahan ba siya, tatay? Noong nag-umpisa ka ng negosyo, mukhang hindi naman siya masyadong matanda. Tingnan mo, ito ay isang estudyante sa unang taon. Maganda naman ang kanyang mga grado. Tingnan mo ang ginawa niya nitong nakaraang 2 taon. Hindi ba siya masyadong nagiging walang ingat, para lang sa isang babae? Tatay, ayos lang kung maganda ang proyekto. Bakit mo pa iintindihin kung sino ang nililigawan niya? Bukod pa rito, hindi ba siya ngayon ay sumuko na sa babaeng iyon? Hindi mo ito maintindihan. Ang paningin sa isang babae, ang nagtatakda ng kinabukasan ng isang lalaki. Sige na, makikita ko siya. Tulungan mo akong mag-ayos. Sige. Tatay, ito si Liang Yu. Mukhang isang batang talentado siya. Umupo ka. Narinig kong si Jijiang ay interesado sa proyekto kung kumain ka na ba. Ito ang kasulatan ng pagbili ng proyekto. Tingnan mo nga. Ito ang kontrata ng pagbili ng proyekto. Tingnan mo nga. Kung hindi balak makipag-cooperate si Ginoo Jiang, pwede nang huwag mo na akong tawagan. Walang kailangan na sayangin ang oras ng lahat. Batang ito. Anong ibig mong sabihin sa mga salitang iyan? 3 milyon ang halaga. Gusto lang bumili ng isang proyekto na may hinaharap na halaga na higit sa 100 bilyon. O kahit na higit pa. Mukhang masyadong malaki ang ambisyon ni Ginoong Jiang. Hindi ba't medyo sobra na ito? Gusto mo ng marami. Hindi ko tinatanggap ang buyout. Tanging pamumuhunan lamang ang tinatanggap ko. Hindi naman maliit ang ambisyon mo. Nakita ko na ang iyong business plan. Hindi ka ba natatakot na makipag-agawan ako sa iyo sa merkado? Kung gagawin mo talaga yan, ibig sabihin lang yan na mas mataas ang tingin ko kay Ginoo Jiang. Sa huli, yung mawalan ng pakinabang sa isang bagay at makuha ang mas maliit na bagay,
ay tanging mga handle lang ang gagawin, hindi ba? Nawala ang pakwan. Kumuha ng mga lingga. Ang ibig mong sabihin, kumain ng lingga. Sa aking plano sa negosyo, ang kumain, pinakamataas ay isang pampaganya lang na sumusunod sa panahon. Sigurado ba si Ginoong Jiang na handang isakripisyo ang lahat para sa pampaganya na ito? Talaga bang isusuko ang lahat? Sino ba ang hindi nagmamalaki? Ilang simpleng ideya. Pakiusap, tingnan ito Ginoong Jiang. Ito ay henyo. Lahat ay mga ideya ng henyo. Liang Yu, ito lahat ay ikaw ang nag-isip. Dapat si Ginoong Jiang ay nasa ibang lugar. Wala siyang nakitang mga bagay na ito. Liang Yu, talagang ikaw ay isang henyo. Ginoong Jiang, anong proyekto ang nais mong pag-investin? Buong puso akong tumatanggap. Ngunit sabihin ko na ng maaga, hindi ako natatakot sa gulo. Dahil kung may gulo, syempre, ikaw ang pinakamalaking mawawalan. Liang Yu, mukhang talagang tumanda na ako. Magaganda ang mga proyekto mo. Hindi ko alam kung interesado kang makipagtulungan ng matagal. Ang ibig sabihin ni Ginoong Jiang ay, gusto niyang maging pangunahing mamumuhunan sa mga susunod mong proyekto. Hindi pwede. Hindi ka karapat-dapat. Ano ang sinabi mo? Nakita mo na ang mga proyektong ito kanina. Napakalaki ng ginastos nila. Hindi ito kayang pondohan ng Jiang na pamilya ngayon. Kung ang Jiang na pamilya ang magpopondo, sayang lang ang mga proyektong ito. May punto ka naman sa sinasabi mo. Liang Yu, ano sa tingin mo sa anak kong babae? Ano? Anak kong babae si Jiang Ru. Kakatapos lang niyang mag-aral sa ibang bansa. Napakahusay niya. Nakita mo na rin ang kanyang katawan at itsura. Siyang tamang kapareha para sa kasal. Tatay. Ginoong Jiang, may girlfriend na ako. Basta hindi pa kami kasal. Ano bang masama kung may girlfriend ako? Bukod pa rito, bagamat ikaw ay isang henyo. Pero ang iyong panlasa sa babae, hindi naman maganda. Ang anak kong babae na si Jiang Ru, hindi katulad ng mga batang babae sa kolehiyo. Tay, ano bang sinasabi mo? Ano bang sobrang sinasabi ko? Ano bang alam ng mga batang babae sa kolehiyo? Tanging katulad mo lang ang may ganitong kasinungalingan. Tatay. Uuwi na ako. Ay, ito. Ginoong Jiang, masaya ako sa girlfriend ko. Wala akong ibang naiisip sa ngayon. Liang Yu. Hindi ako basta-basta pumipili ng kapareha para sa kanya. Ang anak kong babae, alam ko ng lubos. Sa mundong ito, iilan lang ang mga lalaking napapansin niya. Hindi marami. Ikaw. Isa ka doon. Ginang, Jiang, ay para lang sa paghanga. Kung hindi ka humahanga, paano ka magkakagusto? Ayos na, ayos na. Mga bagay ng kabataan, hindi na ako makikialam. Pag-usapan natin ang proyekto mo, yung mga plano mo sa proyekto. Ayos naman lahat, pero mahalaga rin ang marketing. Siyempre, sa aspetong ito, kailangan natin ang kasikatan ni General Jiang. Pwede kang magdaos ng isang pagtitipon sa Haicheng para sa isang salo-salo. Sa tawag ni Ginoong Jiang, tiyak na makakagawa tayo ng isang perpektong marketing. Sabi nga, ilang araw na lang ay kaarawan ni Ruru. Itatakda na sa araw na iyon. Kung ganoon, pauna na akong bumati. Maligayang pakikipagtulungan. Masayang pagtutulungan. Ano na naman? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Wala akong oras para makipagpalitan ng salita sa'yo. Hindi mo ba gustong malaman kung paano kontrolin si Liang Yu? Sa tingin mo ba kaya mo? Syempre hindi ko kaya. Pero may alam ako na lihim. Sundin mo lang ang sasabihin ko. Madali lang ang paghawak kay Liang Yu. Walang problema. Ano ba ang magagawa mo? Kilalang kilala mo ba si Jiang Ru? Ang ibig mong sabihin ay, ang pinakamayayamang tao sa Jiangcheng. Anak na babae ni Jiang Honghai. Siya iyon. Nagtanong na ako. Ilang araw na lang ay kaarawan ni Jiang Ru. Pagdating noon, nandoon din si Jiang Honghai. Ano naman kung ganoon? Pwede kitang payagang makita si Jiang Ru ng maaga, basta't maayos ang relasyon mo sa kanya bago ang kaarawan, at makuha mo ang kanyang tiwala. Kapag siya na ang nagsalita, hindi ka na ba matatakot na hindi makuha ang investment ni Jiang Honghai? Maganda naman talaga ang proyekto ni Liang Yu. Basta't si Jiang Ru ang magsalita, tiyak na mag-i-invest si Jiang Honghai. Kapag nakuha na ang investment para kay Liang Yu, siguradong pakakasalan niya ako.
Ito ang karanasan at hilig ni Jiang Ru. Maghanda ka na. Sa susunod na gabi, si Jiang Ru at si Jiang Honghai magkikita sa malapit na kafe. Makikita ang mga bisita. Dumating ka sa oras. Pumunta na ng maaga. Huwag mag-alala. Maging maayos sa mga babae. Para sa akin, napakadali lang. Wala namang iba kundi magandang kapanganakan. Kapag nakuha ko na siya, ayusin ko na ang pamumuhunan ni Jiang Honghai. Magsasama na ako sa pamilya Liang. Sang-ayon ako sa iyo, hindi ka mawawala. Tandaan mong mahigpit. Ipinagkasunduan ko na ang oras kay Kuya Hu. Malamang ilang araw na lang. Malapit na. Pasensya na at pinaghintay ko kayo ni Ginoong Jiang. Ikinalulungkot ko. Liang Yu. Tan Linlin. Bakit ka nandito? Ito ba ay negosyo ng pamilya mo? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Liang Yu, maaari mo bang makipag-usap ng maayos? Ting. Liang Yu, kung hindi ako nagkakamali, nandito ka para kay General Jiang, di ba? Paano mo nalaman? Alam ko. Gusto mong palakihin ang kumpanya, ngunit nahihirapan dahil walang puhunan. Kaya, gusto mong tulungan ka ni Ginoong Jiang. Tama ba? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Maaari kitang tulungan. Hindi na. Liang Yu, anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na sa'yo, kung wala ang tulong ko, hindi mo makukuha ang investment ni Jiang. Wala siyang pakialam sa'yo, isang karaniwang estudyante lang. Liang Yu, sinabi ko na sa'yo, walang tulong ko, hindi ka makikita ni Ginoong Jiang. Ikaw. Bakit ikaw na naman, babae? Paano ka nandito? Nag-iisip ka bang tama ang gawin mo? Bakit? Hindi ako ang hamampas sa'yo noong nakaraan. Akala mo ba hindi ako manggahas? Ikaw. Alam ko na. Dumating ka para samahan si Liang Yu, para hanapin si Ginoong Jiang, di ba? Bakit? Ikaw na ganitong cute. Marahil ay gusto niyang umangat sa posisyon gamit ang kanyang katawan. Hayaan mong mamuhunan si Jiang sa Liang Yu, upang makuha ang simpatsya ni Liang Yu. Tama ba ang sinasabi ko? Liang Yu, huwag kang makipag-ugnayan sa ganitong tao. Huwag na huwag. Sinasabi ko sa iyo, kamakailan lang ay nakilala ko ang isang kaibigan. Nandito lang siya sa paligid. Best friend. Bagong kakilala na best friend. Ang pangalan niya ay Jiang Ru. Siya ang anak ni Ginoong Jiang. Iyan ang anak ni Ginoong Jiang. Ikaw, ang cute-cute mo. Sa buhay na ito, hindi ka makakaangat. Tatawagan ko ang kaibigan ko mamaya. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo na, may isang cute na tao na nanliligaw kay Ginoong Jiang. Pagdating ng panahon, mayroon kang magandang hitsura. Sinasabi mo bang anak na babae ni Ginoong Jiang? Si Jiang Ru ay kaibigan mo. Siyempre. Kung ganoon, bakit hindi mo siya tawagan? Para turuan akong mabuti. Si Wang Hongbin noon ay tumawag sa akin. Mabuti na rin, sakto lang na makilala ni Liang Yu. Makilala mo ang aking koleksyon. Sige lang, tawag na. Akala ko siya si Jiang Ru. Talagang nakakatawa. Hayaan mong magyabang ka pa sandali, mabilis lang. Malalaman mo rin kung ano ang tunay na malaking tao. Bakit hindi mo tinatawagan si Ginang? Jiang, bakit ka nagmamadali? Si Ginang, Jiang, ay nasa tawag ngayon. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Tumawag ka na ngayon. Hindi ka na makikipag-usap sa tawag. Tunay na nakatawag na. Agad mong i-hang up ang sirang telepono mo. Mapapag-alitan si Miss Jiang. Magkakaroon ka ng problema. Sabi mo kanina. Baka maingay ako sa iba. Imposible. Paano ka magiging ginang? Jiang, siguradong nagkamali ako. Sabi mo kaibigan kita. Bakit hindi ko alam iyon? May ganitong kaibigan ba ako? Paano ka magiging ginang? Jiang. Sa buhay ko, hindi ako makikipag-ugnayan sa mga tao tulad mo, na puro kasinungalingan. Hindi ito si Ginang. Jiang, sa totoo lang, ano pa ang dapat ipaliwanag? Mas mabuti pang ikaw ang magpaliwanag muna. Sinasabi na ako ay cute. Sinasabi na umaasa ako sa katawan para umangat. Hindi, Ginang. Jiang, daliin na. Ginang, Jiang, ano itong tawag na ito? Imposible. Paano ito posible? Paano siya magiging Jiang Ru? Liang Yu. Paano makikilala ni Liang Yu si Jiang Ru? Anong nangyayari? May problema ba sa plano?
Mahal, anong ginagawa mo, Wang Hongbin? Talagang naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Alam mo ba kung sino si Zhang Ro? Alam ko ba, yung mga ganong tao, hindi ko naman siya nakilala. Yung araw na yon, pinagsabihan natin yung cute na babae. Yung babae na yon, siya si Zhang Ro. Wang Hongbin. Ikaw. Talagang pinahirapan mo ako. Ano? Paano ito posible? E di si Liang Yu. Nakipag-ugnayan na sa pamilya Zhang. Hindi pa napagpasyahan. May pagkakataon pa tayo. Di ba malapit na ang kaarawan ni Zhang Ro? Yun ang pagkakataon natin. Ang pamilya Zhang ang pinakamayaman sa Haicheng. Gusto nilang may respeto. Si Zhang Ro at Liang Yu, yung mga may girlfriend. Ang mga may girlfriend ay magkasama. Hindi kayang mawala ng pamilya Zhang ang taong ito. Oo, tiyak na ganito ang mangyayari. Basta't ikaw ang gumawa ng gulo. Sabihin mong si Zhang Ro ay may kapangyarihan. Dahil sa kanilang dangal, tiyak na hindi sila manggahas makipagtulungan kay Liang Yu. Gamitin ang banta na ito kay Liang Yu. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pakasalan ka. Pero, walang pero dito. Hindi naman siya gusto na ikaw ay may ebidensya ng pagbubuntis, di ba? Tutulungan kita. Kapag dumating ang araw na iyon, dala mo ang pregnancy test report sa TQ. Walang magagawa si Liang Yu kundi sumunod. Wang Hongbin. Ayaw ko nang magpakasal kay Liang Yu. Ano? Wala na akong dignidad. Ayaw kong maging parang isang masungit na babae. Maaari mo bang iwanan ng kaunti, dignidad para sa akin? Dignidad Tan Linlin. Linawin mo ang sitwasyon. Hindi mo kayang talunin si Liang Yu. Hindi ako patatawarin ni Tiger Ge. Pagdating ng panahon, huwag mong sisihin ako kung isasama kita sa pagkamatay. Wang Hongbin. Ikaw. Huwag kalimutan. May utang ka rin na hindi mo pa nababayaran. Tulungan mo ako. Ibig sabihin, tulungan mo rin ang sarili mo. Gusto mo bang magtrabaho sa labas? Sa pinakamababang klase ng trabaho, para bayaran ang utang. Hindi ka na ba mahihiya niyan? Naiintindihan ko na. Mabait. Nakuha na si Liang Yu. Sa hinaharap, marami tayong magagandang araw. Kapatid, ang ganda ng lugar na ito. Hindi ko akalain na sa buhay ko, si Hanyang, pwede pa rin akong pumunta sa ganitong lugar para magdalo. Kuya Yu, anong palagay mo sa suot kong ito ngayon? Parang successful na tao, di ba? Hindi kailangang magmukhang matagal, magiging successful ka rin. Liang Yu. Pag-usapan natin. Ako at ikaw. Parang wala tayong masyadong pag-uusapan. Liang Yu, huminto ka. May kailangan. Liang Yu, bibigay ko sa iyo ang huli mong pagkakataon. Ngayon, iwanan mo na ang babaeng ito. Sundin mo akong pakasalan. Kung hindi, magsisisi ka. Pakasalan kita, Tan Linlin. Talagang pakakasalan kita. Doon lang ako magsisisi habang buhay. Tan Linlin. Paano ka niligawan ni Yuge dati? Hindi ka siguro hindi alam, di ba? Noong una mong ginawa kay Yuge, huwag mo na siyang sisisihin kung iniwan ka niya. Tan Linlin, ikaw ang unang umatras kay Liang Yu. Si Liang Yu ay hindi isang bagay, kung iniwan mo na siya. Huwag mo nang hanapin pa siya. Sige, umalis na tayo. Ikaw ay may 3 kasintahan. Dahil sa koneksyon sa kama, sa pamumuhunan ng pamilya Zhang. 3 kasintahan nga. May mali ba sa sinasabi ko? Una, pinabuntis mo ako. Tapos, nagloko ka kay Linjing. Ngayon, nandyan na naman yung si Zhang. Hindi malinaw. Babae ka pa bang maituturing? Tingnan mong mabuti ang ebidensya. Hindi ikaw yung babae. Anong pinagsasabi mo? Kailan ba nakipag-usap si Yu sa iyo? Nandito ang report ng prenatal check-up mo. Hindi ka na pwedeng magpanggap pa. Liang Yu, ikaw ang pumilit sa akin nito. Bakit kayo nagtitipon dito? Mag-uwi na kayo. Zhang Ro, lumabas ka na ngayon. Gusto mo bang patunayan na may relasyon kayo ni Liang Yu? Si Liang Yu ang hindi ko maasikaso ng maayos. Ako na ang bahala sa kanya. Ako na ang mag-aasikaso. Liang Yu, humingi ka na ng tawad sa akin ngayon. Tanggapin mo ang mga kondisyon ko. Pwede na akong umalis agad. Bawasan ang negatibong epekto sa pinakamababa. Kung hindi, walang magandang kung hindi. Ano ka? Liang Yu, huwag kang magpadalos-dalos. Kuya Yu, kahit na sinabi niyang hindi totoo, kapag lumaki ang sitwasyon, napatunayan na ang iyong masamang reputasyon bilang isang kalapastangan, kaya mahihirapan ka ng makakuha ng puhunan. Isa lang itong peke na testimonyo. Bakit mo ako ginagambala?
Sabi mo peke ang testimonyo, edi peke talaga. Tingnan mong mabuti, nandito ang tanda mula sa First Hospital. Talagang hindi ka matututo hanggat hindi ka nakakaranas ng masama. Ito ang tao na nag-alis, si Wang Hongbin, na nagpadala ng tao para magpanggap ng ebidensya ng pregnancy test. Ang mga kaugnay na tao ay nahuli na. Patuloy ka pa bang magsisinungaling? Nagpanggap ng mga chismis tungkol sa pagbubuntis, nang a-apply ng kasiraan sa iba na may kaugnayan sa iyo, pati na ang pagbabanta ng harapan. Ang nanay ko nanganak sa akin. Hindi talaga tayo naging close o nagkaroon ng relasyon. At bukod pa, hindi ka naman buntis. Kahit pa man, kung buntis ka man, wala namang kinalaman ang bata sa akin. Hindi ganon ang nangyari. Ikaw, kailangan mo bang pilitin akong ilabas ang mga bagay mo? Gusto mo bang malaman ng lahat? Talaga bang iniisip mo na walang nakakaalam sa mga ginagawa mo? Talaga bang iniisip mo na paano ka nakapasok sa dagat ng mga universidad? Ay lihim lang. Ang iyong pribadong buhay ay gaano kagulo. Alam mo sa iyong sarili kung gusto mong makilala ng anak ang mga lalaking kasama mo. Huwag mong suran ang mabubuti. Ay, huwag na lang ituloy. Liang Yu, akala mo ba ikaw ay isang mabuting tao dahil kay Lin Jing? Para sa pera, nakipag-ugnayan ka pa sa isang Jiang. Liang Yu, akala mo ba malinis ka? Siyempre malinis ako, si Lin Jing ang girlfriend ko. Ako si Miss Jiang, basta't nakikipagtulungan lang tayo, malinis at walang bahid ang relasyon namin. Malinis at walang bahid ang pagtutulungan namin. Sa tingin mo, may maniniwala. Siya ang nag-iisang anak ng Jiang family, anak ng pinakamayamang tao. Ikaw, isang estudyante sa 3 taon. Sa ganitong kalaking pera ng pamilya mo, ano ang maihahambing mo sa pamilya Jiang? Para sa pamilya Jiang, iyan ay parang patak ng tubig sa dagat. Anong karapatan mo na makipagtulungan sa pamilya Jiang? Siyempre, may karapatan si Liang Yu. Ginoong Jiang. Tiyo Jiang. Si Liang Yu ang may talento na kabataan na nakita ko sa aking buhay. Ito rin ang dahilan ngayon. Nagsagawa ako ng birthday party para sa aking bunsong anak na babae. Ito ang dahilan kung bakit ako nag-imbita sa buong lungsod. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba ito naintindihan? Inimbitahan ko kayong lahat ngayon. Kailangan kong ipaalam sa lahat, mula ngayon. Ako, si Jiang, walang kondisyong suporta para kay Liang Yu sa kanyang negosyo. Ako si Jiang Wonghai. Siya ang sandalan ni Liang Yu. Imposible, talagang imposible. Naiintindihan ko na. Siguradong si Jiang Ro, buntis siya ng anak ni Liang Yu. O sinasabi mo ba, na may hawak kayong ebidensya, sa kanyang kamay? Kung si Ruru ay nagdadalang tao sa anak ni Liang Yu, hindi ko na ito hihilingin. Sana nga. May kasal si Ruru kay Liang Yu, ngunit tumanggi si Liang Yu. Sabi niya may girlfriend siya. Ano ang karapatan niya? Napakahalaga nito. Bakit? Dahil si Liang Yu ay ako, isang hindi pa nakikitang henyo. Dahil sa kanya, nagbigay ng kita sa pamilya Jiang, nalampas sa inaasahan ng lahat. Imposible, talagang imposibleng mangyari. Si Liang Yu, ako lang ang ayaw nito, na tagahanga. Paano maaaring ganito kagaling? Hindi talaga posible. Tawagin ang tao. Pakawalan mo ako, hindi pwede. Tan Linlin, ito ang nararapat na kaparusahan mo. Mga kaibigan, ipinapakilala ko sa inyo, Liang Yu. Ay dahil sa aming pamilya, ang mga Jiang, ang dahilan kung bakit ginanap ang salo-salo ngayon. Ako si Jiang Wonghai, ay mag-i-invest sa proyektong pinangungunahan ni Liang Yu. Ang paunang halaga ng puhunan ay 5 bilyon. Hindi ko kailanman bibigwin ang mga inaasahan ni Ginoong Jiang. Gamit ang proyektong ito, ay kikita tayo ng karagdagang 5 bilyon para sa pamilya Jiang. Tiyakin ang pamumuhunan ng pamilya Jiang. Mataas ang kita. Ayos. Jiang Wonghai. Huwag mong isipin na dahil nakahanap ka ng batang lalaki, tapos na ang usapan. Maghintay ka sa akin. Ikaw ba si Wang Wongbin? Ako nga, si Jiang. Ako nga si Wang Wongbin. Ikaw ang nagsabi na may paraan para sirain ang proyekto ni Liang Yu, si Ginoong Jiang. Alam ko ang kahinaan ni Liang Yu. Basta't makipagtulungan kayo sa akin, sigurado akong mabasa ko ang proyekto ni Liang Yu sa isang iglap. Ngunit, tungkol sa kabayaran, tingnan mo. Ikaw na walang silbi. Kung maayos mo ito para sa akin,
Ang proyekto ni Liang Yu, bibigyan kita ng 100 milyon. Salamat, Ginoong Jiang. Huwag kayong mag-alala, siguradong matutulungan ko kayong ayusin si Liang Yu. Siyempre, si Liang Yu. Hintayin mo ako. Tan Linlin, paano mo ito nagawa? Ano ang inaasahan mong mangyari? Tapos na. Tapos na tayo. Hindi pa tapos. May pagkakataon pa tayo. Pagkakataon. Basta't nasa kamay natin si Lin Jing, tayo ay may kapangyarihang makipag-usap kay Liang Yu. Hindi pwede. Hindi ko kayang gawin yan. Ito ay labag sa batas. Tan Linlin, gusto mo bang ganito ang buhay mo habang buhay? Basta't mahuli lang si Lin Jing, magiging masagana ang natitirang buhay natin. Walang katapusang karangyaan at kayamanan. Hindi ko kayang gawin yan. Si Liang Yu, hindi mo ba gustong malaman kung ano ang iniisip ni Liang Yu tungkol sa babae na iyon? Hindi mo ba gustong malaman kung gaano kahalaga ang babaeng iyon sa puso ni Liang Yu? Gaano nga ba siya kahalaga? May kailangan. Tungkol sa nakaraan. Pasensya na. Anong ibig mong sabihin? Noon, ako'y naligaw ng landas. Dahil kay Liang Yu na nakatuon sa'yo. Taos-puso akong humihingi ng tawad sa'yo. Taos-puso akong humingi ng tawad sa'yo. Tan Linlin, iniisip mo bang maniniwala ako sa'yo? 1 araw o 2 araw lang ang nakalipas. Gusto pang saktan si Liang Yu. At ngayon, biglang lumapit para mag-sorry sa akin. Wala akong oras makipag-usap sa'yo. Nabalam tayo. Kung wala ka namang ibang kailangan, aalis na ako. Oy, Lin Jing. Taos-pusong humihingi ako ng tawad sa'yo. Kung hindi sana ako pumunta dito para imbitahan kang uminom ng kape. Wala akong pakialam sa mga balak mo. Simula ngayon, huwag ka nang lumapit sa akin at kay Liang Yu. Kung hindi kita patatawarin. Ikaw. Lin Jing. Gusto kong makita kung sino sa atin ang hindi makakalampas sa isa't isa. Bitawan mo ako. Lin Jing, ibigay mo ang plano sa negosyo ni Liang Yu na kinakain na. Kung hindi, huwag mong sisihin ako sa kakulangan ng kabaitan. Peste. Wang Hongbin, mangarap ka na lang. Kahit mamatay ako, hindi ko kailanman ibibigay sa'yo. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Gusto kong makita ang bibig ni Liang Yu. Pareho ba kayong matigas? Anong gagawin mo? Naka-on na ang mikropono. Matagal na kitang hindi nakita, Liang Yu. Wang Hongbin, pakawalan mo si Lin Jing. Kung pakawalan mo siya, syempre pwede. Ibigay mo ang plano ng negosyo na kumain na. Bibigyan kita ng kalayaan agad. Liang Yu, huwag kang maniwala sa kanya. Sige, susundin kita. Huwag. Ibigay mo sa akin ang address. Nasaan si Lin Jing? Sumama ka sa akin. Liang Yu. Huwag. Lin Jing. Ibigay mo sa akin ang plano. Jiang Yangqi, kung ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan, wala akong pakialam na makipag-isa sa iyo, sa kapahamakan. Kilala mo ako. Mag-alala. Wala akong interes sa iyo at sa maliit mong kasintahan. Wala akong pakialam. Isara ang profit model ng platform. Tunay ngang isang genius ang ideya mo. Kaya hindi ka takatakang si Jiang Honghai. Pati anak niyang babae, gusto pang ibigay sa'yo. Nakuha ko na ang mga bagay. Sana sa hinaharap. May pagkakataon pa tayong magtulungan. Lin Jing, ayos ka lang ba? Kamusta ka? Liang Yu, ang tanga mo talaga. Hindi sulit para sa akin. Kahit ano pa man gawin ko para sa'yo, sulit. Higit pa rito, nagsisimula pa lang ang lahat ng ito. Ganito ang sitwasyon.
Pasensya na, wala akong pagpipilian. Hindi ko rin inasahan na si Jiang Yangqi ay gagawa ng ganitong bagay, ngunit si Liang Yu. Ngayon may mga kakumpetensya na. Sa ating proyekto, kailangan na nating pabilisin ito. Walang dapat ipag-alala si Tio Jiang. Ako si Liang Yu, may utang na loob ako, dahil si Jiang Yangqi ay nakasakit sa akin. Hindi ko siya pababayaan. Sa proyektong ito, hindi natin kailangang kumita. Marami akong proyekto para kumita. Kailangan ko si Jiang Yangqi mamatay. Ano ang gusto mong gawin? Tito Jiang, walang dapat ipag-alala sa kita. Walang dapat ipag-alala sa price war. Kailangan mo lang matapos ilunsad ang ATP. May isang bagay na ikinababahala. Anong bagay? Ang kalagayan ng mga delivery rider. 近期，吃了么外卖跟漂亮团外卖 APP 接连上线，掀起外卖浪潮。据悉，漂亮团外卖的优惠幅度如今更大。 Nakuha rin nila ang mas malaking bahagi ng merkado. Bakit ka pa rin nakangiti? Sa laban na ito, sila ang nanalo. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga negosyante at mga delivery rider, at labis na subsidyo, na nagdudulot ng panandali ang merkado. Hindi ito tatagal ng matagal. Narinig ko, na ang mga rider ng kanilang magandang grupo, ay nagtatrabaho ng 12 oras araw-araw. Hindi pa kasing taas ng kita namin dito, ng mga delivery rider. Nagtatrabaho sila ng 8 oras araw-araw. Mas malaki pa ang kinikita nila, mas mataas na kita. Full-time rider, may social security. Sa mga puntong ito lang, talo na sila. Hindi ka natatakot na umaasa sila sa digmaan sa presyo para manghuli ang mga gumagamit. Kung walang mga gumagamit, kahit ayaw ng mga rider, wala silang magagawa. Kami ay nakatuon lamang sa mga tindahan, at dahil sa kita nila, nagbukas sila ng maraming, maliit na pabrika na hindi ligtas. Aalis na tayo. Sige na, Liang Yu. Akala ko sino ka. Ito pala ang ating genius. Pero paano ko narinig? Na parang hindi maayos. Ang proyekto ng henyo kamakailan. Mas mabuti pang mag-alala ka, para sa sarili mo. Biro lang. Ngayon, hindi lang ako nagbayad ng utang kay Tiger. Mas marami pang pera sa kamay, na hindi na mauubos. Liang Yu. Ngayon, si Tiger ay naging investor natin. Sa hinaharap, may proteksyon tayo mula kay Tiger. Sa labas, at may tulong din mula kay General Jiang. Ngayon. Pero nanalo tayo. Totoo nga. May kabayaran ng mabuti at masama. Anong sinabi mo? Wala. Hindi tayo magkasundo, mas mabuting tumahimik. Terror na, HMM. Hinto, Liang Yu. Bumalik ka na ngayon, maging alipin ko ulit. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sigurado ka bang ito ang pipiliin mo? Naiiwanan mo ako ng babae, maghihinayang ka, pagsisisi. Kung makakasama ko si Lin Jing bilang asawa, hindi ako magsisisi sa buong buhay ko. Sa halip ikaw, kung talagang pakakasalan kita, doon ako magsisisi habang buhay. Ikaw, Liang Yu, anong pinapanggap mo? Sino ang hindi nakakaalam na nag-invest si Jiang Honghai? Natikman mo na ba ang ginawa mo? Hindi na ito umuubra. Ganap na nasuppress ng aming magandang grupo. Hintayin mong mabaygo ang iyong investment. Bababaan ni Jiang Honghai ang kanyang investment. Anong klaseng tao ka, Liang Yu? Isa ka lang. Ganap na walang silbi. Kapag na-bankrupt ka na, basta't lumuhad ka sa harap ko at humingi ng tulong, maari pa kitang bigyan ng trabaho bilang delivery rider. Sa mga oras na iyon, dagdagan mo ang iyong komisyon. Hello, Ginoong Jiang. Naghahanap ka sa akin. May magandang balita ba na nais mong ipaalam sa akin? Magandang balita, Wang Hongbin. Nangangarap ka lang. Ano? Ikaw ang pumilit na pagsamantalahan ko ang mga delivery rider. Sinasabi mong mga baboy at aso sila, mga baka at kabayo. Nandyan na sila sa kabila. Walang naghatid ng ating order. Tapos na ang kumpanya. Paano mangyayari yun, Ginoong Jiang? Hindi ba tayo mismo ang gumawa ng espesyal na takeout store? May mukha ka pang magsalita, yung mga rekomendasyon mong mura, mga tindahan. Malaki ang problema sa kalinisan nila. Ngayon, maraming reklamo. Tapos na tayo. Lubos na tayong nagsara. Wang Hongbin. Hintayin mo ako. Hintayin mong hamupa ang init. Babalik ako mula sa ibang bansa. Hindi kita palalampasin. Ginoong Jiang. Ginoong Jiang, kumusta? Wang Hongbin, anong nangyari? Anong nangyari? Tapos na. Magandang grupo, delivery, tapos na. Ano ito? Ito ba, Liang Yu? Ano ba talaga ang ginawa mo? Siguradong ikaw ang gumamit ng anumang paraan. Siguradong ikaw yun. Ikaw mismo ang nalulong sa kasakiman. Hindi talaga nila iniisip ang pangangailangan ng lipunan. Tanging nakatuon lang sa pansamantalang pakinabang. Ang kabiguan ninyo ay matagal nang nakatakda. Hindi.
Hindi pwedeng mangyari. Paano nangyari ito? Sa amin talaga ito. Mas may kalamangan. Bakit ganito? Liang Yu. Liang Yu, tulungan mo ako, okay ba? Pakiusap, please. Tulungan mo ako ulit. Tutulungan kita. Tan Linlin, hindi kita papatayin. Sapat na ang aking kabaitan. Hindi, Liang Yu. Liang Yu, mamahalin mo ako ulit. Pakiusap, mahalin mo ako ulit. Isa lang, okay na ba? Pwede akong maging maliit mong pangalawang asawa. Ikaw, kahit ano ang gusto mong gawin, ayos lang sa akin. Siguradong mas magpapaligaya pa ako sa'yo kaysa kay Linjing. Mas magpapasaya pa ako sa'yo. Kahit ano ang gusto mong gawin, ayos lang sa akin. Hiling ko lang, pakiusap, mamahalin mo ako muli. Tan Linlin, huwag mo akong ipahiya. Tayo na. Sa labanan ng mga delivery, nakakain ka na ba ng delivery? Sa huli, tayo ang magwawagi. Matagumpay na nasakop ang merkado ng delivery. Ayon sa balita, ang chairman ng Meituan Waimai at CEO na si Liang Yu ay magkakaroon ng malaking kasal, kasama ang kanyang girlfriend na si Lin Jing, na nag-umpisa ng negosyo sa parehong paaralan. Liang Yu. Nagsisisi na ako. Talagang alam kong mali ako. Bumalik ka na, okay ba? Liang Yu. Sinasabi ko sana. Sinasabi ko sana, talagang minahal kita. Liang Yu. Nagsisisi na ako. Tunay na alam ko na ang pagsisisi. Lilen, anong nangyayari sa'yo? Sa bahagi ni Liang Yu, bakit hindi mo pa ito natatapos? Hindi ko na kayang tapusin. Nanay. Mag-aasawa na siya. Mag-aasawa na siya ng ibang babae. Hindi na siya. Babalik sa akin. Anong nangyari? May utang pa akong maraming sugal. Kailangan kong bayaran yan. Utang sa sugal. Di ba kamakailan lang? Naayos ko na yan. Bakit may utang ka na namang sugal? Hindi naman ako. Kakasimula lang ba? Bakit mo kailangan alalahanin yan? Mabilis kang maghanap kay Liang Yu. Kung talagang wala nang magawa, matulog ka na lang sa kanya. Hayaan mo siyang magbigay ng kaunti. Nanay. Nanay, anong sinasabi mo? Paano kung hindi? Sasabihin ko sa'yo, Linlin, kailangan mong tumulong dito. Kung hindi, ilalantad ko lahat ng kahihiyan mo, lahat ng kabalbalan mo. Sabi mo, handa ka na. Sige na, sapat na ang kahihiyan ko. Alam na ng lahat. Nawala ko na si Liang Yu. Ikaw na ang bahala. Simula ngayon, hindi na ako magkakaroon ng ikaw, putang ina. Hoy. Matandang tao, kung hindi ka pa magbabayad, kami ay hindi magiging magalang. Ibigay mo sa akin, bigyan mo ako ng oras, mabilis lang. Babayaran ko rin ang utang. Ako, mag-iisip ako ng paraan. Makakakuha ako ng malaking pera. Bigyan mo ng oras. Bigyan mo ng oras. Liang Yu. Huwag mo akong sisihin. Sino bang nag-utos sa'yo na maging maawain? Sino bang nag-utos sa'yo na maging mapagmahal na anak? Ayos. Ayos lang. Kumita ka na ba? Tama lang na 3 beses ng aking puhunan. Ang halaga nito. Ang pamilya Jiangko ay ganap na nagtagumpay sa pagbabago. At ito ay hindi pa ang hangganan ng aming tagumpay. Sa hinaharap, ang pamumuhunang ito ay magbibigay kay Tito Jiang ng 10 beses. Maging daan-daang beses na kita. Ayos. Tama, Liang Yu. Yung ibang proyekto na sinabi mo, kailan mo balak simulan? Mula saan ka magsisimula? Anong proyekto ang uunahin mo? Haidong Express. Dada mabilis na tren. Oh. Bakit sila dalawa? Tiningnan ko ang iba mong proyekto. Hindi naman ito mas mababa sa kanila. Hindi ba napansin ni Tito Jiang? Ang mga nasa gitnang edad ngayon, sobrang taas ng pressure. Napakabilis ng pag-unlad ng lipunan. Ang mga nasa gitnang edad ay may utang sa sasakyan at bahay. Kailangan din nilang harapin ang kawalan ng trabaho kapag sila'y bumagsak.
Ang bumagsak ay mga pamilya nila. Kaya, kailangan kong bigyan sila, mag-iwan ng 100 pabalik, 100. Na kayang magtaguyod sa sarili. At kayang magtaguyod sa pamilya. Paghahatid ng pagkain, paghahatid, mabilis na sasakyan. Sila ang kanilang daan pabalik. Liang Yu, mas mahusay ka kaysa sa inaasahan ko. At mas may malasakit sa lipunan. Sa ganitong murang edad, nakakagawa ka na. Hindi ito madali. Hindi pa sapat. Nais ng bansa na umunlad. Kailangan hindi lamang ng mga tao na mabuhay ng maayos. Kailangan ng bansa ng kasaganaan. Kailangan kong gumawa ng higit pa, upang maging tunay na, mga mahalagang yaman ng bansa, mga haligi ng bansa. Kung ikukumpara sa iyo, talagang tumatanda na ako. Hindi maaring pakasalan ni Ruruka. Siya iyon. Mas lalo pang ang kawalan ng angkan namin, Jiang. Papa, lumabas ka muna. May sasabihin ako kay Liang Yu. Sige, sige. Mag-usap kayo muna. Jiang Ru, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? 人潮却安着。 Jiang Ru, ikaw. Mag-iwan ka ng alaala para sa sarili mo. Walang problema, di ba? Naghahanda akong umalis sa bansa. Umalis sa bansa. 1 taon ng karagdagang pag-aaral. Kailan? Hintayin mong magpakasal ka muna. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, hindi mo na siya pakakasalan. Kaya hindi na ako kailangang umalis ng bansa. Hindi ako karapat-dapat. Liang Yu. Karapat-dapat ka. Hindi bababa sa ngayon. Hindi pa ako karapat-dapat. Hintayin mo akong bumalik. Ano? Ano? Hintayin mo akong maging mas mahusay. Mahusay na sarili. Ay may karapatang. Maligayang bati. Maligayang bagong kasal. Maligayang pagdating. Dito po kayo. Liang Yu. Kung noon ay, hindi naman ako ganoon ka-obsessed. Yung tao na nandoon ngayon, 是不是就是我？ parang hindi kita inanyayahan, ah. Ngayon, parang nag-aartista ka na. Hindi ba't ikaw ang humiling sa akin? Natulungan kang kumbinsihin si Linlin na maging girlfriend mo. Ngayon na. Hindi kita inimbitahan ngayon. Nasa pribadong pag-aari na ang hotel. Pakiusap, umalis ka. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakumbaba, Liang Yu. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Pakakasalan mo si Linlin. Lahat. Ay ganito na lang. Kung hindi, tiyak na pagsisisihan mo. Ano ang gusto mong gawin? Wala na. Anong wala na? Ano bang sinasabi mo? Mama, ayaw ko nang magpakasal kay Liang Yu. Hindi ako karapat-dapat. Kayo, talagang para sa isa't isa. Nais ko sa inyo, ng masayang kasal. Tan Linlin, ano ba ang sinasabi mo? Sino ang pumayag na tumanggi ka? Nanay. Nanay, huwag ka nang magpakatigas ng ulo. Wala kang pakialam dito. Liang Yu. Hindi mo kailangang pakasalan si Linlin. Pero kailangan mong, bigyan mo ako ng 10 bilyon. Kailangan ko ng cash. Parang hindi ka na nag-iisip ng maayos. 10 bilyon. Karapat-dapat ka ba? Siyempre, karapat-dapat ako, Liang Yu. Ang 10 bilyong ito, handa ka bang ibigay? O ayaw? Kailangan mo ring ibigay. Dahil ang iyong ina, nasa aking mga kamay. Nanay, tumahimik ka na. Liang Yu, para sa iyo ngayon. Hindi naman masyado ang 10 bilyon. Huwag mong sabihin sa akin na ayaw mong ibigay. Sa oras na iyon, ang reputasyon mo bilang isang di mabuting anak ay magdudulot ng pinsala na higit pa kaysa sa 10 bilyon. Bakit ka tumatawa? Tinutokso kita dahil sa iyong kabobohan. Akala mo ba hindi ko alam? Alam ko ang ugali mo. Bitawan mo ako, bitawan, bitawan. Ito. Hindi posible. Pakawalan mo ako, pakawalan. Huliin nila ang nanay mo.
Walang nakakaalam. Paano nila manghuli yan? Bayaw. Ito ang lahat ng aking pensayon. Kailangan mong magtipid sa paggastos. Kumpanya ni Liang Yu. Wala na ring masyadong pera. Ibigay mo na. Matandang tao. Sinasabi ko sa iyo. Si Liang Yu sa inyo. Ay kapareho ng anak namin na si Linlin. Isang tanga. Hindi ako pinapagsilbihan ng maayos. Mag-ingat ka kay Linlin namin. Hindi siya papayag na hindi siya paglingkuran. Hehe, darating na ako. Ngayong gabi, makikipaglaban ako sa inyo. Nakipaglaban ng 300 round. Alam ko na sa nakaraang buhay na ikaw ay isang salot. Paano ako hindi magiging handa? Hindi ito posible. Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Mga ganitong tao, karapat dapat na magtagal sa bilangguan. Hindi, Liang Yu. Ako ang ina ni Linlin. Pakawalan mo na ako. Ibigay ko siya sa iyo. Ibinigay ko siya sa iyo. Anong gusto mong gawin sa kanya? Ayos lang kahit ano. Basta't pakawalan mo ako. Liang Yu, pakawalan mo na ako. Ayoko niyan. Linlin, ako ang iyong tunay na ina. Tulungan mo akong makiusap, please. Pakiusap. Hayaan mo akong makaligtas kay Liang Yu. Simula bata ka pa, sinasaktan mo na ako. Ibigay mo ako sa mga taong iyon. Para lang mabayaran ang iyong utang sa sugal. Anong karapatan mo? Nasabihin ikaw ang nanay ko. Ikaw. Anong sinasabi mo? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko rin mararating sa hakbang na ito ngayon. Pilayuhan na kita. Lahat ng nangyayari sa iyo ngayon, lahat ng ito ay bunga ng iyong sariling desisyon. Buhay mo. Tan Linlin, anak na walang utang na loob. Dalhin mo. Maghintay ka sa akin. Liang Yu, maaari ba tayong mag-usap ng mag-isa? Sandali lang, okay ba? Liang Yu, tayo. Pwede ba tayong mag-usap ng mag-isa? Sandali lang. Sige ba? Tapusin na natin ito. Salamat. Ano ang gusto mong sabihin, Liang Yu? Talagang nagsisisi ako. Hindi ko inisip na ikaw ay ganito kahusay. Sa buong buhay ko, ang pinakamasakit na bagay na ginawa ko ay ang pagtanggi sa iyo noon. Alam ko na sa kabila ng lahat, ano man ang pagsisisi ko, hindi mo na maibabalik ang sarili mo sa akin. Kaya nandito ako ngayon. Para makipagpaalam sa iyo. Makipagpaalam. Oo, makipagpaalam. Alam mo naman, masyado akong mahilig sa dangal. Ayaw kong malaman ng mga kaibigan ko ngayon na ganito na ako ngayon. Kaya, plano kong maghanap ng maliit na lugar para magsimula muli. Kailangan mo ba ng tulong? May utang ako ng kaunti, pero konti lang. Plano kong kumuha ng part-time job para mabayaran ng utang. Pagkatapos ay magpatuloy pa sa pag-aaral. Talagang swerte ang nagkataon. Hindi ko inakalang si Tan Linlin sa huli ay magiging ganito. Sana'y magtagumpay ka. Ganon din sa'yo. Si Lin Jing ay isang mabuting babae. Kailangan mong maging mabait sa kanya. Siyempre, hindi ko siya bibiguin. Liang Yu. Ako. Maaari ba kitang yakapin? Pasensya na, ako ang nagmadali. Colin. Kapag talagang may karapatan na akong na tumayo sa harap mo, baka bumalik ako upang tingnan kung paano ka na. Sana dumating ang araw na iyon. Marahil ay makakasama kita. Tara, kumain tayo at magkwentuhan. Sige na. Bakit? Hindi ka man lang yamakap sa iyong dating kasintahan. Dating kasintahan. Isang alaala na lang. Isang bahagi ng hindi magandang alaala. Ay mga nakaraan na. Ikaw ang aking hinaharap. Nangangako. Handa ka bang buong buhay mo pangalagaan ang bride? Sa hirap at ginhawa, nandyan ka ba sa tabi niya? Handa akong gawin iyon. Nakita mo na ba? Talaga namang ikaw. Bakit kailangan mo pang maghanap ng gulo?
Nakita ko na, pero hindi pa rin sumusuko. Liang Yu. Hintayin mo akong bumalik, mabilis lang. Huwag tumakbo. Bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Kuya Tiger, pakiusap na. Patawarin mo na ako. Patawarin kita, Wang Hongbin. Sinayang ko ang lahat ng pera ko, at pinapakiusapan mo akong kalimutan ka. Sino ang nagbigay sa akin ng pagkakataon? Bro, may paraan ako. Liang Yu. Kilala ko si Liang Yu. Pupunta ako sa kanya para humingi ng tulong. Bibigyan niya ako ng pera. Basta hihingi lang ako sa kanya. Magiging aso ako niya. Gagustuhin niyang bigyan ako ng pera. Pagdating ng panahon, ibibigay ko lahat sa'yo. Sige, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Kung hindi ka pa rin makakabayad, patay ka sa akin. Umalis ka na. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito, Liang Yu? Nagkamali ako. Ako ang mas masahol pa sa hayop. Hindi ko dapat agawin sa iyo si Tan Linlin. Para sa iyo, pasensya na, pasensya na. Ako ang may pagkakamali. Humihingi ng tawad si Wang Hongbin ngayon. Hindi mo ba naiisip na masyado ng huli? Liang Yu, basta't pautangin mo ako ng kaunti. Tinulungan mo akong ayusin ang kasalukuyang problema. Ang iba pang mga bagay, maaari kong tulungan ka. Ikaw. Ano ang kaya mong gawin para sa akin? Maaari kitang tulungan na makipagkita kay Tan Linlin. Malaki ang tiwala ni Tan Linlin sa akin. Dinala ko siya. Inihatid ko siya sa iyong kama. Pinaglingkuran ko siya ng mabuti para sa iyo. May gamot pa ako dito. Siya. Liang Yu, ano man ang gusto mo, maaari mong makuha. Paano mo gustong fratuhin si Tan Linlin? Hindi siya kailanman lalaban. Siya. Wang Hongbin, kinuha mo ang aking asawa. Pinabuntis mo siya ng iyong anak. At pinalaki ko siya ng 7 taon. Kinain mo ang aking, ginamit mo ang aking. Sa huli, gusto mo pa rin ang buhay ko. Lahat ng ito ay utang mo sa akin. Liang Yu, ano ang sinasabi mo? Hindi ko kailanman ginawa ang mga bagay na ito. Sa buhay na ito, talagang wala. Ito. Iyan ang ginawa mo sa akin noong nakaraang buhay mo. Sa mga bagay na ginawa ko. Ikaw, kailan mo ba? Simula nung tinanggihan mo si Tan Linlin. Noong araw na iyon. Noong araw na iyon sa basketball court, ikaw. Tawagin ang tao. Patayin siya. Tapos ibigay kay Kuya Tiger. Ganun ba? Ganun ba? Ha ha ha. Natupad na ang hiling sa nakaraang buhay. Susunod naman, dapat kong gawin ang mga bagay na nararapat sa akin bilang isang muling isinilang, na dapat gawin. Pagkatapos kumain ng takeout, at matapos ang Haidong Express na Dada Express, ang kilalang negosyanteng si Liang Yu, ay sunod-sunod na nagtatag ng Waduo Mobile, at Dami Motors, at bumuo ng sariling ekosistema. Ang mataas na mamumuhunan ay nagdevelop ng teknolohiya, nagtutulak ng pag-unlad ng mataas na teknolohiya ng bansa. Kamakailan, ang personal na yaman ni Liang Yu, ay matagumpay na umabot sa tuktok, naging bahagi ng kasaysayan ng ating bansa, pinakamyong na pinakamayamang tao sa bansa sa kasaysayan. Kasabay nito, si Liang Yu ay tumulong ng napakarami, mula nang itinatag ang kanyang pundasyon. Ang halaga ng donasyon ay lumampas sa kabuuan ng iba pang mga pundasyon sa bansa. Si Liang Yu ay naging bagong henerasyon ng pambansang idolo. Mga kaibigan, kapag mahirap, alagaan ang sarili. Kapag mayaman, tulungan ng iba. Si Liang Yu ay nakikiisa sa inyo. Asawa, nararamdaman ko ang baby. Parang sinipa niya ako. Talaga. Paano ang tunog? Totoo. Mabait ang baby. Swerte talaga kayo. 2 buhay na tao. Sa wakas, magiging tatay na ako. Salamat sa hirap mo. Hindi naman mahirap. Lin Jing, pahalagahan mo siya ng mabuti. Kung hindi naman, babalik ako anumang oras. Kukunin ko siya mula sa iyong tabi.